Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1961-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bakit? Nagulat si Mateo nang marinig iyon at naguguluhan niyang sinabi. Nakikita niya na ang relasyon sa pagitan ni Shelby at Hogarth ay hindi pangkaraniwan. Sa lohikal na pagsasalita, dapat umasa si Shelby sa paggaling ni Hogarth. Ngunit direktang tinanggihan siya ni Shelby. Labis siyang nalito dahil dito. Malamig na sabi ni Shelby, ang formula ng tableta ng 6-vein stellar pill ay natatangi sa aking GN family, paano ito madaling maipapakita sa mga tao? Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, pero itong medicinal pill, wala ring gaanong benepisyo ang ibang tao sa pag-inom nito. Para lang ito sa mga miyembro ng GN family, di ba? Kahit tingnan ko ang formula ng pill, ginagamit ko rin ito para iligtas ang mga tao ng GN family. Mukhang wala namang masama rito, di ba? Naging matindi ang tingin ni Shelby. Isang bugzo ng galit ang kumawala sa kanyang katawan. Agad na nakaramdam si Mateo ng matinding pressure. Nabahala si Hogarth sa kanyang puso at dali-daling sinabi, kamahalan, payapain mo ang iyong galit. Ginagawa rin ito ni Mateo para sa kaligtasan ko. Humph! Ang lakas ng loob niyang pabulaanan ang empereyang ito, ang galing. Malamig na singgal ni Shelby. Hindi sumuko si Mateo at sinabing, nagsasabi lang ng totoo ang junior na ito. Dahil ang formula ng tableta na ito ay inilagay sa mga kamay ng senior, walang makakapagpapino nito. Maaari lamang itong magdalamhati sa mga tao ng pamilya Gian. Pero kung ibibigay ko ito sa mga kamay ko, maaari nitong iligtas ang maraming tao ng pamilya Gian. Ano ang laban dito? Nang marinig iyon ni Shelby, mas lalong lumakas ang kanyang galit nang sabihin niya ito sa malamig na boses, hey, isa talagang na junior. Paano mo magagawang eye gesture ang mga patakaran ng aking GN family, isang junior? Isa pa, gusto mo pang pinuhin ang 6-vein stellar pill dahil lang sa kakapasok mo lang sa rank 6? Masyado mong minamaliit ang medicinal pill na ito. Tumingin si Mateo kay Shelby at malamig na sinabi, bigyan mo ako ng 5 taon, at tiyak na mapapaganda ko ang 6-vein stellar pill. Malamig na ngumiti si Shelby at sinabing, isang palakang humihikab. Napakataas ng kutob mo. Sa tingin mo ba ay kasing dali lang ng pagkain at pag-inom ang refined ng rank 6 divine pills? O sa tingin mo ba ay mayroon kang emperor surmounting aura at walang talo sa ilalim ng kalangitan? Kung papatayin ka ng emperor na ito ngayon, kahit na may potensyal kang mag-cultivate hanggang sa kaharian ng Dao Ancestor, wala rin itong silbi. Pagkatapos magsalita, talagang nanlamig ang aura ni Shelby. Malinaw na galit siya at gusto niyang pumatay ng tao. Isang aura na nagpahirap kay Mateo ang dumating sa isang nakakapangilabot na paraan. Pakiramdam ni Mateo ay gumuho ang buong mabituing kalangitan, ang buong proseso ay walang kapantay na nakakatakot mula simula hanggang katapusan. Noong nasa Divine Vestige Realm pa si Mateo, minsan na niyang hinarap ang Empyrean Realm na si Barsoom. Sa oras na iyon, pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Pero ang ganoong klase ng pakiramdam na inilalagay ngayon ay napakababa kung ikukumpara rito. Ang Empyrean na ito sa harap niya ay hindi katulad ni Barsoom na maihahambing sa isang baguhang tao. Gayunpaman, gaano man kalakas si Shelby, hindi gumalaw ang mga kilay ni Mateo. Walang kahit kaunting pagbabago sa kanyang mukha. Ganito kaitigas ang ulo ng taong ito kay Mateo. Bumuhos ng malakas ang malamig na pawis sa noo ni Hogarth. Hindi rin niya inaasahan na aabot sa ganito ang lahat. Panginoong Shelby, pakiusap, pakalmayin mo ang iyong galit. Kung gusto mong patayin si Mateo, patayin mo muna ako. Malamig na sabi ni Shelby Gian, humph. Sa tingin mo ba hindi ka papatayin ng Empyrean na ito dahil sa mukha ni Ferdy, di ba? Nagbago ang mukha ni Hogarth at umiling siya at sinabing, huwag kang maglakas loob. Pero pumunta lang si Mateo dito para iligtas ako. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay ng walang pakialam. Tumawa ng malamig si Mateo at sinabi kay Hogarth, hey, kung hindi mo ibibigay ang formula ng tabletang ito, huwag mo nang ibigay. Ano na naman? May ibang taong makakagawa nitong medicinal pill. Kaya ako, si Mateo, ay makakagawa rin nito. Kailangan lang ng kaunting pagsisikap. Senior, tara na.
Nilikha pa nga ni Mateo ang soul-driving Dao Fusion Pill, ang ganitong uri ng medicinal pill na hindi ka panipaniwala sa langit. Hindi siya naniniwala na hindi niya kayang likhain ang 6-vein stellar pill. Kaka-rating lang ni Mateo sa origin pill realm. Nanatili pa rin siya sa yugto ng deduction at familiarization ng rank 6 divine pills. Kung hindi rin niya sasabihin na kailangan niya ng 5 taon para pinuhin ang 6-vein stellar pill. Ang pag-blackmail kay Mateo gamit ang mga gamot, ang ganitong uri ng bagay, ay hindi kayang gawin ito ng maraming tao. Hindi rin inaasahan ni Shelby na sasabihin talaga ni Mateo ang mga ganoong salita, at hindi niya maiwasang mabigla. Bagamat ang kanyang Dao of Divination ay lubhang kahanga-hanga, hindi niya kayang kalkulahin ang sitwasyon ni Mateo. Natural lamang na hindi rin niya maintindihan si Mateo. Kaya naman, hindi niya alam kung gaano kalakas ang lakas ni Mateo sa alchemy. Medyo masyadong malaki lang talaga ang ganitong klaseng usapan, di ba? Kailangang malaman ng isa, ang medicinal pill na ito ay magkasamang binuo ng Heavenly Emperor Profound Secrets at Medicine Ancestor. Mayroon ba talagang isang tao sa mundong ito na nang-ahas na sabihin na kaya nilang likhain ang 6-vein stellar pill ng mag-isa? Pero sinabi ni Mateo ang mga salitang ito ng buong time, ngunit tila kapanipaniwala rin naman ito. Natulala si Shelby. Higit sa lahat, aalis na talaga si Mateo at tila walang balak na manatili. Lumungkot ang mukha ni Shelby at malamig na sinabi, hindi rin naman sa hindi kita kayang ibigay sa formula ng tableta, pero kailangan mong mangako ng kondisyon sa Empiria na ito. Tumigil ang figure ni Mateo at hindi sinasadyang lumingon siya, tinitigan si Shelby na may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Bigla niyang napagtanto na pala hinihintay ni Shelby ang sandaling ito. Naguluhan din si Mateo. Gusto niyang iligtas si Hogarth. Mabuti naman ito noong una. Bakit patatanggi si Shelby na may kung anong dahilan? Hindi niya inaasahan na may mga iniisip pala ang lalaking ito tungkol sa kanya. Senior, para sa mga tao ng pamilyang Gian, isa lamang akong tagalabas. Ginamit mo ang buhay ng isang tao sa pamilya Gian para pagbantaan ang isang tagalabas. Hindi ba't medyo immoral ang paggawa nito? Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Matalino si Shelby dahil sa katandaan, ang kanyang mukha ay kasing kapal ng pader ng lungsod. Hindi rin siya nahihiya. Malamig lang niyang sinabi, sasang-ayon ka. Sumagot si Mateo ng tanong, batay sa ano? Sabi ni Shelby, base lang sa sining ng panghuhula nitong Empyrean. Nanliit ang mga mata ni Mateo at walang magawa niyang sinabi, sige, panalo ka. Sabihin mo na. Ano ang kondisyon? Naunawaan ni Mateo na hindi siya kayang hulaan ni Shelby, ngunit kaya niyang hulaan si Hogarth. Kaya naman, alam niyang gagaling din agad si Hogarth. At ito ay tiyak na kinumpirma niya. Walang magawa si Mateo. Hindi niya gusto ang pakiramdam na pinaglalaroan siya ng mga tao. Ngunit may utang siya kay Hogarth. Alang-alang kay Hogarth, papayag talaga siya. Tutal, ang pagbuo ng isang bagong medicinal pill, ang ganitong uri ng bagay, ay nangangailangan ng labis na pagsisikap. Bukod pa rito, ang medicinal pill na ito ay nagsikap pa ng 2 makapangyarihang transcendent heavenly emperors. Gaano kaya kahirap itong paunlarin? Ang antas ng kahirapan ay malamang na hindi mas mababa kaysa sa soul-driving Dao Fusion Pill. Bukod pa rito, isa itong rank 6 divine pill, kaya mas magiging mahirap ang pagdevelop. Kaya naman, kahit alam niyang napakawalan diyan ang paraan ni Shelby sa paggawa ng mga bagay-bagay, tinanggap na lang ito ni Mateo. Tulungan mo akong makapasok sa Ancient God Battlefield at makuha ang isang bagay. Sabi ni Shelby. Nagbago ang mukha ni Hogarth at sinabi niya, kamahalan, maaari bang para makuha ang bagay na iyon? Bahagyang tumango si Shelby, katumbas ng palihim na pagkilala rito. Hindi pwede. Mas gugustuhin ko pang hindi gumaling. Hindi ko hahayaang sumugal si Mateo. Matigas na sabi ni Hogarth. Malamig na sabi ni Shelby, hindi ikaw ang tinatanong ko, kundi siya. Isa pa, siguradong papayag siya. Nagbago ang mukha ni Hogarth at sinabi niya kay Mateo, Mateo, hindi ka maaaring pumasok sa Ancient God Battlefield. Masyadong mapanganib ang lugar na iyon. Mawawalan ka ng buhay. Pero tumingin si Mateo kay Shelby at sinabing, sige, sang-ayon ako. Ngayon, maaari mo bang ibigay sa akin ang formula ng tableta?
Medyo nagulat na tumingin si Shelby kay Mateo at sinabing, hindi mo tinatanong kung anong bagay ang gustong kunin ng Empyrean na ito. At hindi mo rin tinatanong kung anong uri ng lugar ang Ancient God Battlefield. 1962. Dahil dapat akong sumang-ayon, ano ang pagkakaiba ng pagtatanong o hindi? Ang totoo, ang pagbabante sa akin ng senior gamit ang isang miyembro ng pamilya Gian ay nagpalawak sa pananaw ng Croswell na ito, malamig na sabi ni Mateo. Ang kahulugan ng kanyang mga salita ay, ang kawalang hiyaan ng iyong kagalang-galang na sarili, bihira itong makita ni Mateo sa buong buhay ko. Kahit gaano pa kaganda ang relasyon ni Mateo kay Hogarth, sa huli ay miyembro pa rin ng pamilyang Gian si Hogarth. Bilang senior ng pamilyang Gian, ginamit ni Shelby ang isang miyembro ng pamilyang Gian para takutin ang isang tagalabas. Ang ganitong uri ng aksyon ay tunay na kasuklam-suklam. Tila hindi nahiya si Shelby. Malamig lang niyang sinabi, may karapatan kang pumili. Tumingin si Mateo kay Shelby at mahinahong sinabi, bakit ako? Sabi ni Shelby, natural lang dahil anak ka ng tadhana. Sa napakalaking tadhana na katulad ng sa iyo, ito pa rin ang unang beses na nakakita ang Empyrean na ito. Bahagyang naniningkit ang dalawang mata ni Mateo, tahimik na hinihintay ang kanyang ipagpapatuloy. Ang larangan ng labanan ng sinaunang Diyos ay isang mistiko na kaharian na kontrolado ng aking pamilyang Gian. Ayon sa alamat, napakatagal na panahon na ang nakalipas, isang nakamamatay na digmaan ng sinaunang Diyos ang naganap noon sa larangan ng labanan ng sinaunang Diyos. Ang lakas ng mga sinaunang Diyos na iyon, ang pinakamahina, ay nasa Celestial Deity Realm. Sa walang kapantay na dakilang labanang iyon, napakaraming tunay na Diyos, maging ang mga Empyrean powerhouse, ang namatay dito. Marami pang powerhouse sa antas ng Heavenly Emperor. Bahagyang nagulat si Mateo sa kanyang puso. Hindi niya inakalang ang Ancient God Battlefield na ito ay mayroon palang mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Anong klaseng nakakagulat na antas ang naabot ng ganoong uri ng digmaan? Bagamat ang kasalukuyang Heavenspan World ay mayroon pa ring walang katapusang mga pagtatalo, ito ay medyo kalmado pa rin sa pangkalahatan, na may lahat ng uri ng antas na napakahigpit. Napakahirap para mangyari ang isang nakakatakot na labanan. Sa loob ng Ancient God Battlefield, maraming hindi mabilang na kayamanan ng kaluluwa. Kada 10,000 taon, personal na bubuksan ng Heavenly Emperor Deep Secrets ang Ancient God Battlefield na ito at magpapadala ng isang grupo ng mga anak na may kapalaran sa loob. Ang mga mapalad na iyon ay maaaring makakuha ng mga pagkakataong sumusuway sa langit, makalabas sa kukon at maging isang paru-paro. Lilipad sila sa kalangitan sa isang talon lang. Siyempre, ang Ancient God Battlefield ay lubhang mapanganib. Ang mga sinaunang kaluluwang pandigma, ang mga sinaunang malalaking hanay, ay magkakapatong sa loob. Gayun din, may iba't ibang uri ng hayop na pinalaki sa loob ng hindi mabilang na mga taon na ito. Masasabing nababalot ito ng panganib. Kahit ang mga emperador na nakakalampas sa mga aura, ang mga namamatay sa loob sa bawat pagkakataon ay hindi rin kabilang sa minorya, paliwanag ni Shelby. Kung ganoon, hindi lang ako ang mag-iisa sa mga papasok sa Ancient God Battlefield mula sa Extreme Lock Great Imperial Capital. Tanong ni Mateo. Tumango si Shelby at sinabing, sa loob ng 10,000 taon, natural na hinanap ng Empyrean na ito ang isang grupo ng mga Destiny Children. Kung papasok man sila o hindi, nasa sarili nilang desisyon din iyon. Ngunit ang ganitong uri ng pagkakataon ay mahirap matagpuan sa loob ng 1,000 taon. Kaya kakaunti lang ang tatanggi. Siyempre, walang tatanggi. Naisip ni Mateo na ang mga taong mapipili ay mayroon ding imperial na aura. Ang mga taong may ganitong antas ng tadhana, kung hindi man lang sila maglalakas loob na hamanin ang isang mastiko na kaharian, iyon ay masyadong duwag. Bukod dito, kahit na mapanganib ang Ancient God Battlefield na ito, kasama rin dito ang napakalaking swerte. Kapag nakakuha na sila ng ilang sinaunang labi, mas magiging masigla ang kanilang kapalaran, at mas malaki rin ang magiging espasyo para sa kanilang kinabukasan. Marahil ay may ilang imperial aura na maaaring makalusot sa emperador na lumalagpas sa aura pagkatapos niyang makapasok sa Ancient God Battlefield. Ang mga anak ng tadhana ang mga kandidato para sa mga susunod na Empyrean at Heavenly Emperor. Sa totoo lang, talagang naantig si Mateo. Ano ang gusto mong aipatulong ko sa iyo sa pagkuha? Sabi ni Shelby, batang ng banal na halimaw ng emperador. Ang halimaw na emperador, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay isang banal na halimaw sa antas ng emperador ng langit.
Sa ganitong antas ng isang banal na halimaw, ang bawat isa ay isang kataas-taasang pag-iral ng langit at lupa, ang kanilang lakas ay nakakatakot hanggang sa sukdulan. Kahit na namatay na sila ng maraming taon, ang enerhiyang nakapaloob sa mga banal na buto ay lubhang nakakatakot din. Pero malinaw na malinaw si Mateo tungkol dito. Ang lugar kung saan naroon ang Emperor Beast Divine Bone ay tiyak na lubhang mapanganib, na higit na lumalagpas sa limitasyon ng kanyang kasalukuyang kakayahan. Kung hindi rin mag-aalala si Hogarth para sa kanya. Hindi rin nakakapagtaka na maging si Shelby, ang ganitong antas ng Empyrean powerhouse, ay maantig din dito. Mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas, ang grupo ng batang iyon na may tadhana ay pumasok sa sinaunang larangan ng labanan ng mga Diyos at aksidenteng nakatuklas ng buto ng emperador ng Kilin. Nakakalungkot lang na walang sino man ang makakakuha nito. Sa nakalipas na 100,000 taon, ang Empyrean na ito ay nagpadala ng mga tao sa loob sa bawat pagkakataon, dahil gusto nilang makuha ang buto ng emperador na ito. Ngunit nakalulungkot, nauwi lang sa wala ang lahat, sabi ni Shelby. Tumingin si Mateo kay Shelby at sinabing may malamig na ngiti, natatakot ako na para sa kapakanan ng buto ng emperador ng Kilin na ito, maraming anak ng tadhana ang namatay sa loob, hindi ba? Ang mga anak ng tadhana ay may masayang kapalaran. Gaano man ito kaunlad, isa lamang din itong puwersang reserba. Samantalang ang Kilin Divine Beast na iyon ay isang tunay na Heavenly Emperor powerhouse noong nabubuhay pa ito. Kahit mamatay pa ito, paanong magiging kayang lapastanganan ng isang nakababata ang dignidad nito? Walang balak si Shelby na itago, at tango ang sinabi, ang mga anak ng tadhana na pumunta para kunin ang buto ng emperador na ito, wala ni isa sa kanila ang bumalik. Gayunpaman, pinahinto ni Mateo ang kabilang panig gamit ang isang senadorias ng kamay at sinabi sa malamig na boses, gusto mong sabihin na napaka-optimistiko mo para sa akin, pakiramdam na kaya kung magtagumpay. Hey, itinuturing mo ba itong si Croswell na parang isang 3 taong gulang na bata? Makakaasa ka, tatanggapin ko ang gawaing ito. Pero kung magtagumpay man ito o hindi, depende iyon sa iyong kapalaran. Ang swerte ni Shelby ay natural na nakakuha ng buto ng emperador ng Kilin. Kung tungkol naman sa kapalaran ni Mateo, ito ay ang pagbabalik nito ng buhay. Akala ni Shelby noong una, sa edad ni Mateo, madali lang siyang kontrolin. Ngunit natuklasan niyang mali siya, ang batang ito ay tuso at tuso, hindi kumikilos ayon sa kanyang plano. Mabilis lumipas ang panahon. 5 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Ngunit sa loob ng World Suppressing Steel, 50 taon na ang lumipas para kay Mateo. Sa araw na ito, nagtipon-tipon ang mga makapangyarihang tao ng Stellar Hall. Hanggang sa mga matatanda, hanggang sa mga disipulo, walang lumiban. Elder Riker, alam mo ba kung bakit tayo tinawag ng City Lord dito sa pagkakataong ito? Tanong ni Hayden sa isang elder. Umiling si Riker at sinabing, paano magiging katulad natin ang iniisip ng City Lord? Pero medyo malaki at masyadong kahanga-hanga ang mga kalahok sa pagkakataong ito. Maaari kayang may isang mahalagang tao na darating sa ating Extreme Lock. Mula nang bumalik si Hogarth sa Extreme Lock Great Imperial Capital, palaging hindi mapakali si Hayden. Lalo na nitong mga nakaraang araw, mas lalong tumindi ang ganitong pakiramdam. Ngunit nanghula siya para sa kanyang sarili ngunit hindi siya nakahula ng anuman. Simula kaninang umaga, matagal nang kinakabahan si Hayden, at ang nakakatakot na pakiramdam ay lalong nagiging malinaw. Sa oras na ito, biglang tinawag ng City Lord ang lahat ng mga disipulo ng Stellar Hall. Dahil dito, lalong bumigat ang kalooban ni Hayden. Sa oras na ito, isang nakakamanghang boses ang umalangaw-ngaw sa loob ng bulwagan, Suyan, nandito na ba ang lahat? Yumuko si Suyan at sinabing, nag-uulat na ako sa City Lord, may isa pa ring tao na wala rito. Natahimik sandali si Shelby at inuka ang kanyang bibig at sinabing, dapat ay papunta na siya. Simulan na natin. Tinatawag ko kayong lahat dito ngayon, may iaanunsyo ako. Simula ngayon, magdaragdag ang Stellar Hall ng isang bagong elder. Kaya Hayden, kailangan ko kayong abalahin at pansamantalang pauupuin sa upuan ng tagapagtanggol. Umalangaw-ngaw ang boses ni Shelby sa loob ng bulwagan. Ngunit bawat salitang sinabi niya ay parang kulog na sumasabog sa tainga ni Hayden. Ang kanyang upuan bilang nakatatanda ay nawala ng ganoon na lang. Ang ekspresyon ni Hayden ay naging lubhang pangit.
Hindi siya nang ahas na lumipad mula sa hawakan at yumuko na lamang. Pagkatapos ay sinabi niya, Panginoon ng lungsod, sa loob ng Extreme Lock Great Imperial Capital na ito, bukod sa ilang elder ng Stellar Hall, wala dapat sinuman ang may lakas na kayang makipagkompetensya sa akin sa Tao of Divination, tama ba? Wala talaga. Pero ngayon, meron na, dahan-daang sabi ni Shelby. Sa oras na ito, isang figure ang pumasok sa Stellar Hall. Nang makita ni Hayden ang pagdating, agad siyang natakot. 1963. J. Hogarth. Ito. Paano ito naging posible? Ang kasalukuyang Hogarth ay mayroong kahangahangang aura. Naabot na niya ang tugatog ng True God Realm ng ganoon lang, at mas malakas pa siya kaysa noong bago niya naranasan ang Heavenly Daw Backlash noon. Gayunpaman, alam ni Hayden na para mabawi ni Hogarth ang kanyang lakas, kailangan ng Sixbane Stellar Peel. Pero sa matinding swerteng Great Imperial Capital na ito, saan matatagpuan ang Sixbane Stellar Peel? Kung mahahanap man ito ng isa, malamang na hindi nagtago si Hogarth sa Extreme Light Imperial City sa loob ng 100,000 taon. Ang tanong ay ano kaya ang nangyayari sa harap niya ngayon? Sa loob ng Stellar Hall na ito, maraming tao ang nakakakilala kay Hogarth. Bawat isa sa kanila ay natulala, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Hogarth ba talaga ang powerhouse na ito ng Peak True God Realm na nasa harap nila? Noon, pagkatapos mangyari ang insidenteng iyon, akala ng lahat ay tapos na si Hogarth. Sino ang mag-aakala na pagkalipas ng 100,000 taon, si Hogarth ay muling bumalik sa tuktok at muling bumalik sa Stellar Hall, at naging isang elder ng Stellar Hall? Teka lang. Kahit na mayroon pa talagang Sixbane Stellar Peel, hindi rin siya makakabalik sa kanyang tugatog na estado. Maliban na lang kung ang Sixbane Stellar Peel ay makakaabot sa Divine Grade. Biglang may naalala si Hayden at nagulat na nagsalita. Nang marinig iyon ng lahat, mas lalo silang nagulat. Ang Sixbane Stellar Peel ay isang level 9 medicinal peel. Mataas pa nga ang kalidad nito, na napakahirap hanapin. Divine Grade. Paano ito naging posible? Maaari kayang nakakuha talaga siya ng Divine Grade Sixbane Stellar Peel. Hindi ko talaga inaasahan na makakabalik pala si Elder Hogarth sa Stellar Hall balang araw. 100,000 taon na ang nakalipas. Si Hogarth ay palaging naninirahan sa isang maliit na lungsod ng imperyo. Biglang bumalik sa kanyang tugatog ang kanyang sigla sa pagkakataong ito, at isa na lang ang paliwanag. Nakuha niya ang Sixbane Stellar Peel. Pero ang ganitong pangyayari ay talagang napakahimala. Gayunpaman, hindi nila alam na si Shelby, na nasa tabi ng all-encompassing armillary sphere, ay mas makapal pa ang pagkamangha sa mukha nito kaysa sa kanila. Kahapon lang, ginamit niya ang all-encompassing armillary sphere para manghula ng mga bagay-bagay. Natuklasan niya na malapit nang magbago ang hanay ng mga elder sa Stellar Hall. At ang taong sasama sa kanila, ay si Hogarth. Kung isasantabi iyon, natural lang na alam niya kung paano gumaling si Hogarth. 5 taon. 5 taon lang talaga ang itinagal ni Mateo para pinuhin ang Sixbane Stellar Peel. Ito. Sinasapian ba ng medicine ancestor na ito ang katawan? Isang 6-star alchemy god. Isa lamang itong first firmament true god 6-star alchemy god. 5 taon lang ang ginamit niya para pinuhin ang Sixbane Stellar Peel. Bukod pa rito, kung titingnan ang kasalukuyang kondisyon ni Hogarth, tila naapektuhan na niya ang hadlang na iyon. Kung totoo nga iyon, maaaring makalusot si Hogarth sa Empyrean Realm anumang oras. Kaharian ng mga Emperyo. Ilang mga makapangyarihang nilalang ng tunay na Diyos ang naghanap nito sa buong buhay nila ngunit hindi nakarating sa kaharian na ito. Ngunit si Hogarth ay talagang nakatanggap ng isang biyaya na nakabalat kayo ng kasawian, na umaabot sa hangganang ito. Dahil nagawa niya ito at naabot ang hakbang na ito, ang medicinal peel na ininom ni Hogarth ay talagang hindi isang ordinaryong Sixbane Stellar Peel. Anong klaseng pag-iral ba ang batang iyon? Hanggang ngayon lang napagtanto ni Shelby na minamaliit niya si Mateo. Masyado mo siyang minamaliit. Hindi talaga isang ordinaryong emperador na may aura na nangunguna sa lahat ang batang ito. Hindi nakakapagtaka na kahit siya ay hindi nang ahas na gamitin ang aura viewing art kay Mateo. Pagbalik sa Stellar Hall, si Hogarth ay napuno rin ng pabago-bagong emosyon. Nang mabaygo siya sa paggamit ng sining na sumusuway sa langit at makapagpapabago ng kapalaran, inakala niya magiging ganito na lang ang buong buhay niya.
Kaya naman, nagtago siya sa isang maliit at imperial na lungsod ng panatag ang kanyang loob. Hanggang sa isang araw, nahulaan niya na magbabago na ang kanyang kapalaran. Ngunit ang hinaharap ay nakalilito at paikot-ikot pa rin dahil hindi niya talaga makalkulo kung bakit. Maya-maya, lumitaw si Mateo sa harap niya. Nagbago ang lahat. Ngayon, sa wakas ay makakatayo na ulit siya rito. Bumalik na ang makasalanang si Hogarth. Yumuko si Hogarth patungo sa kaibuturan ng malaking bulwagan, ang kanyang isipan ay nababagabag. Tahimik sa loob. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay dahan-daang may nagsalita, mabuti at nakabalik ka na. Umupo ka na ulit. Oo. Sagot ni Hogarth at naglakad papunta sa tabi ng mga nakatatanda. Nakatayo rito si Hayden, hindi makaalis o makapaghintay dahil sa sobrang pagkailang. Nakababatang Kuya Hayden, ang hirap para sa iyo nitong mga nakaraang taon, tumingin si Hogarth kay Hayden at nakangiting sinabi. Kumaibat ng malakas ang mga sulok ng bibig ni Hayden. Sobrang pangit ng ekspresyon niya. Gusto niya makahanap ng butas sa lupa para gumapang. Nagtrabaho siya ng husto sa loob ng 100,000 taon. Sa huli, hindi pa rin niya talaga matalo si Hogarth. Sa loob ng 100,000 taon na ito, siya ay pansamantalang kapalit lamang. Ngayong bumalik na ang tunay na amo, sinipa siya gamit ang isang paa. Hindi niya ito magawang tanggapin. Pero wala siyang pagpipilian. Sa sobrang swerte ng dakilang kabisera ng imperyo, ang mga salita ni Shelby ang siyang utos ng imperyo. Walang nangahas na sumalungat sa kanya. Sa pananaw ni Hayden, paano kung nakabawi si Hogarth ng kanyang lakas? Minsan na siyang nakagawa ng isang krimeng hindi mapapatawad. Maaari kayang mapatawad siya pagkatapos ng 100,000 taon. Sino kaya ang makakausap ng mga namatay na disipulo ng Stellar Hall para sa katwiran? Pero tila walang balak magpaliwanag si Shelby. Kasabay noon, napagdesisyonan na ang bagay na ito. Siya, si Hayden, ay bumalik na sa pagiging tagapagtanggol niya. Biro talaga. Binabati kita sa pagbabalik ni Elder Hogarth. Nagngingit-ngit si Hayden at tuluyan pa ring umalis sa pwesto. Lahat ng mga disipulo ng Stellar Hall ay tumingin sa eksenang ito, hindi man lang nang ahas na huminga ng malakas. Masyadong nakakailang para sa lahat. Hindi ko kailanman pinangarap na magkakaroon pa rin ako ng pagkakataong makapasok sa Stellar Hall sa buhay na ito. Mateo, ipinakita mo sa matandang ito ang biyaya ng muling pagsilang. Tumingin si Hogarth kay Mateo at sinabing may samot-saring damdamin. Nahulaan niya ang sarili niyang kapalaran at bahagya lamang nadama na ang pagbabago ay nakasalalay kay Mateo. Ngunit hindi niya inakalang makakabalik pa siya sa Stellar Hall ng tunay. Bukod pa rito, napakabilis nito. Alam niyang kaya itong pinuhin ni Mateo dahil sa Six-Vein Stellar Peel. Hindi lang niya akalain na direktang binigyan siya ni Mateo ng isang malawak na Spirit Divine Peel. Nang makita niya ang gamot, natulala ang buong pagkatao niya. Matapos kainin ang gamot, halos lumutang palabas ang kanyang banal na kaluluwa. Sa pagkakataong iyon, hindi lamang lalo pang bumuti ang kanyang lakas, kundi mas malalim pa ang kanyang pag-unawa sa profound spirit chaos formula, na umaabot sa hangganan ng Empyrean Realm. Sabi ng lahat, magbigay ng isang plum kapalit ng isang peach. Pero ngayon, ang kabayarang ibinigay sa kanya ni Mateo ay lalong nagpahirap sa kanya. Ngumiti si Mateo at sinabing, ginagawa na naman ito ni Brother Hogarth, di ba? Kailangan pa rin ba nating maging magalang? Haha, itong matandang ito. Hindi mapigilan ng matandang ito ang sarili niya. Naku, tama, ang Ancient God Battlefield ay mayroon pang 100 taon bago ito magbukas. Ang mga anak ng tadhana ay magtitipon-tipon sa Extreme Lock Great Imperial Capital sa lalong madaling panahon. Kahit malakas ang iyong tadhana, sa loob ng Ancient God Battlefield na ito, ang tadhana ay walang silbi. Nabalitaan ko na kahit ang mga powerhouse ng Dao Ancestor ay namatay na roon dati, sabi ni Hogarth. Nagbago ang mukha ni Mateo at gulat na sinabi, ang makapangyarihang Dao Ancestor. Hindi ba't sila ay walang hanggan at immortal? Umiling si Hogarth at sinabing, kung tungkol sa mga detalye, hindi ko rin alam. Paano kaya matutuklasan ng mga taong katulad natin ang ganoong antas ng pag-iral? Nagkataon lang na narinig ko itong binanggit ni Ferdy noon pa man.
Kamakailan lamang, matagal nang alam ni Mateo na ang Ferdy, na ito ay anak ni Shelby, habang si Hogarth ay manugang ni Shelby. Noon, si Ferdy Gian ay dumanas ng matinding paghihirap sa kanyang buhay. Simula noon, siya ay nakulong na lamang sa kanyang kama at hindi na muling umalis doon. Mahal na mahal ni Hogarth si Ferdy Gian. Kaya naman, hindi pinansin ang hadlang ng kanyang tunay na kapatid, ginamit niya ang sining na nagbabago ng kapalaran na sumusuway sa langit. Sino ang mag-aakala na bukod sa hindi ito nagtagumpay sa huling yugto, naapektuhan pa nito ang all-encompassing armillary sphere, hinigop ang 36 na disipulong naka-duty at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki pawang dulot ng human jerky. Ang bagay na ito ay palaging sakit sa puso ni Hogarth. Kaya't hindi niya ito kailanman gustong ipagsabi sa iba. Nang marinig ito ni Mateo, parang may mga dambuhalang alon na bumalot sa kanyang puso. 1964. Batay sa pananaw sa mundo na itinanim ni Dustless kay Mateo, ang mga ninuno ng Dao ay walang hanggan at walang kamatayang pag-iral. Sila ang pinakamataas na pag-iral sa mundong ito. Kinontrol nila ang mga batas sa isang lugar na kumakatawan sa makalangit na Dao. Sino ang maaaring pumatay sa kanila? Pero ngayon, may nagsabi na ang mga ninuno ng Dao ay maaari ring mamatay. Malaki ang naging epekto nito sa pananaw ni Mateo sa mundo. Anak ni Shelby si Ferdy Gian. Tiyak na sa kanya nagmula ang mga salitang ito. Dahil sa posisyon ni Shelby sa pamilyang Gian, isa na lamang kayang chismis na walang batayan ang mga salitang ito. Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, nakangiting sinabi ni Hogarth, "Huhu, noon, nang marinig ko ito, ang ekspresyon ko ay eksaktong kapareho ng sa iyo." Pero kung iisipin ngayon, natatakot akong narinig din ito ni Lord Shelby bilang isang chismis. Ngumiti rin si Mateo at sinabing, ang Ancient God battlefield na ito ay medyo interesante. Kasalukuyang nag-uusap ang dalawang tao nang may magulat mula sa labas na dinala ni Hayden si Clyden para humingi ng pagkakataong makipagkita. Nagpalitan ng tingin sina Mateo at Hogarth at ngumiti. Nakangiting sabi ni Hogarth, mukhang nandito si Hayden para humingi ng gamot. Dapat ba natin siyang makilala o hindi? Ngumiti si Mateo at sinabing, depende yan sa sinseridad niya. Iiwan ko na yan sayo. Iiwasan ko muna siya sandali. Dinala ng mukhang pagod na si Hayden ang bulag na si Clyden at pumasok sa bulwagan. Nang makita si Hogarth, sandaling nagatubili si Hayden, ngunit yumuko pa rin siya kay Hogarth. Sabi niya, binibigyan ko ng respeto si Elder Hogarth. Kasalukuyang nakaupo ng tame time si Hogarth bilang pagpapakita ng paggalang at hindi sumagot. Ang dalawang taong ito ay lantaran at palihim na naglaban sa isa't isa ng ilang 10,000 taon. Noong panahong iyon, nang si Hogarth ay nasa kagipitan, ang siyang pinakamatinding nanakit ay si Hayden rin. Ngayon, ang pagpapagamot sa kanya kay Hayden ng may kalmadong pag-iisip, malinaw na hindi iyon ganoon kadali. Nailang si Hayden, hindi makaalis o makapaghintay. Wala siyang ibang magawa kundi isantabi ang sarili niyang pride para hanapin si Hogarth para sa kapakanan ng kanyang anak ngayon. Dahil nakuha ni Hogarth ang 6-vein stellar pill, nangangahulugan iyon na mayroong isang taong maaaring magpino ng medicinal pill na ito. Ang mga mata ng kanyang anak ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng 6-vein stellar pill. Ininom ni Hogarth ang kanyang tiyan na parang hangin ang 2 taong ito. Noon, dumanas siya ng matinding pagsalakay mula sa Heavenly Dao at malubhang na sugatan, na malapit ng mamatay. Kahit na uminom siya ng mga gamot, humiga rin siya sa kama ng ilang dekada, halos hindi niya nailigtas ang kanyang buhay. Nang panahong iyon, si Hayden ang pumalit sa kanya at ginampanan ang posisyon ng nakatatanda. Sa katunayan, minsan na niyang itinaguyod ang paghatol kay Hogarth ng kamatayan. Ang pagpapatapon sa Extreme Light Imperial City ay natapos din sa ilalim ng panghihikayat ni Hayden. Ngayon, ang kaunting ganting palad na ito ay natural na itinuring na balewala. Nagngingit-ngit si Hayden at lumuhad ng may kalabog, pinagdikit ang kanyang mga ngipin, at sinabi niya, Elder Hogarth, alam ni Hayden na hindi ako patas sa iyo, ngunit isa lang ang anak ko. Ayokong maging pile siya. Nagmamakaawa ako sa iyo na tumulong. Bagamat bulag ang Clyden sa tabi, alam din niyang lumuhad ang kanyang ama. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon nang sabihin niya, Tay, paano? Paano ka luluhod sa harap niya? Tumahimik ka. Lumuhad ka rin para sa akin at humingi ng tawad kay Elder Hogarth.
Galit na sabi ni Hogarth. Walang tigil ang pagkislap ng mukha ni Clyden. Ang pagpapaluhod sa kanya kay Hogarth ay isang napakalaking kahihiyan. Kinamumuhian niya si Hogarth, kinamumuhian niya ito dahil sa pagsasabi niyang hindi siya magiging mahalaga. Putok. Pitikin ni Hayden ang isang daliri. Lumuhad si Clyden nang hindi sinasadya. Sa kanyang pandinig, narinig niya ang saway ni Hayden, sutil na anak, si Elder Hogarth lang ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Maliban na lang kung gusto mong maging pailay habang buhay. Nagulat si Clyden at hindi na nagpumiglas. Ayaw niyang maging lumpo habang buhay. Habang nakatingin sa mag-amang ito, dahan-daang ibinuka ni Hogarth ang kanyang bibig at sinabing, "Sige, Hayden, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad." Pero, ang mga mata ni Clyden, hindi kita matutulungan. Tumango si Hayden at sinabing, "Naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Elder Hogarth." Walang ibang hinihingi si Hayden. Nakikiusap lang ako na magsalita ka bilang rekomendasyon tungkol sa akin, at hayaan mong makilala ko ang ekspertong ito. Hindi niya inakalang matutulungan siya ni Hogarth sa kahit ano sa simula pa lang. Kung hindi man lang isasaalang-alang ang relasyon nilang dalawa, paanong ang isang eksperto na kayang pinuhin ang isang napakataas na kalidad na 6-vein stellar peel ay posibleng maimpluwensyahan ni Hogarth? Ang eksperto sa likod ni Hogarth ay kahit papaano ay isang 7-star alchemy god. Bukod pa rito, ang ganitong uri ng 7-star alchemy god, ang kanyang katayuan ay tiyak na hindi bababa sa City Lord. Naguguluhan lang talaga si Hayden. Bakit naman handang mag-ayos ng mga gamot ang isang napakahalagang tao para kay Hogarth? Sabi ni Hogarth, "Sige, tutulungan kitang hingin ang opinyon niya." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Hogarth at umalis. Maya-maya, bumalik siya at sinabing, "Pumayag ang amo na makita kayo. Sumunod kayo sa akin." Nang marinig ito ng mag-ama, labis silang natuwa. Ang pinakakinatatakutan nila ay ang hindi siya makipagkita. Basta't handa siyang makipagkita, lahat ay maaaring pag-usapan. Si Hogarth ay kasalukuyang isang elder ng Stellar Hall. Natural lamang na hindi maliit ang mansyon na ipinagkaloob sa kanya. Sa ilang pagliko, nakarating ang iilang tao sa isang patio. Humarap si Hayden sa loob at yumuko ng malalim, ibinuka ang kanyang bibig, at sinabing, ang tagapagtanggol ng Junior Stellar Hall, si Hayden, ay nagbibigay pugay kay Senior. Nagmamakaawa ako kay Senior na bigyan ang aking anak ng 6-vein stellar peel. Nang marinig iyon ni Hogarth, isang bahid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Itinuring talaga ng matandang fogey na ito si Mateo bilang isang senior. Pero may katuturan naman. Sa mga pagkakataong walang alam ang isang tao, malamang ay iisipin din ng kahit sino na ang nag-ayos ng tableta para sa kanya ay isang malaking tao sa Empyrean Realm, tama ba? Isang katawa-tawang batang figure ang dahan-daang lumabas, at agad na naging napakapangit ng ekspresyon ni Hayden. "Hogarth, ikaw. Pinaglalaruan mo ba ako?" Tumingin si Hayden kay Hogarth at galit na sinabi. Alam ni Hayden na ang binata na ito ang pangunahing salarin na naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang anak. Ngayong dumating na siya rito, hindi ba't sinasadya niya itong ipahiya at pagtawanan? Ang gusto niyang makilala ay ang amo, hindi ang batang ito. "Tay, anong problema?" Hindi makakita si Clyden at nag-aalinlangang nagtanong. Galit na sabi ni Hayden, "Pinagtatawanan niya tayong mag-ama. Hindi naman talaga ito isang maestro, kundi iyong bastos na taong naging dahilan para magkaganito kayo." Ano? Galit na galit si Clyden nang marinig niya iyon. Ngumiti si Hogarth at walang pakialam na sinabi, siya ang Panginoon na gusto niyang makita. Hindi ito pinaniwalaan ni Hayden. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at malamig na sinabi, "Nagsasalita ka ng kalokohan. Iniisip mo ba akong tanga? Sa edad na ito, kalimutan mo na ang pagiging isang 6-star alchemy god. Ang matuto ng mga pangunahing kaalaman sa alchemy ay mahusay na. Kahit na isa siyang 6-star alchemy god, ang 6-vein stellar peel ay hindi rin kayang pinuhin ng mga kasing edad niya." Pero umiling si Hogarth at sinabing, "Wala akong oras para makipagbiruan sa iyo ng ganito. Ang 6-vein stellar peel ko ay pino ni Mateo. Dinala ko siya sa Extreme Lock Great Imperial Capital para hanapin ang City Lord para hingin ang formula ng peel ng 6-vein stellar peel. Kung hindi, sino pa sa tingin mo ang makakipino ng 6-vein stellar peel dito sa Extreme Lock Great Imperial Capital?"
Ang sunod-sunod na mga salita ay nagpakalma kay Hayden. Ang biglaang pagbabalik ni Hogarth ay medyo kaduda-duda pa rin. Sa loob ng 100,000 taon na ito, hindi pa siya nakabalik kahit minsan. Kung iisipin kung paano nabulag si Clyden sa isang sulyap muli, posible kayang ang Mateo na ito ay talagang mayroong napakasayang kapalaran. Kung pag-uugnayin ang mga pangyayaring ito, malamang na malamang. Pero, ang batang ito ay mukhang mahigit 1,000 taong gulang pa lamang kahit gaano pa siya tingnan. Paano niya mapapaganda ang six-vein stellar peel? Ang ganitong bagay ay sadyang katawa-tawa. Tumingin si Hayden kay Mateo nang may nakakailang na tingin. Master, huwag mo akong sisihin. Talagang. Mahirap paniwalaan, sabi ni Hayden. Malamig na sabi ni Mateo, huwag kang mag-alala. Kahit medyo dominante si Clyden, hindi pa ganoon kalala ang krimen niya. Dahil hindi naman kayo pinipilit ni Elder Hogarth na ituloy ang kaso, wala akong pakialam. Matutulungan ko kayong pinuhin ang medicinal pill, pero kailangan niyong ihanda ang inyong sarili para sa mga spirit medicine. Tuwang-tuwa si Hayden nang marinig niya ito at dali-daling nagsabi, "Salamat, Guro." 1965. Gumaling na ang mga mata ng anak ng pamilya ni Hayden. Ang bagay na ito ay mabilis na kumalat sa buong Extreme Lock Great Imperial Capital na parang isang bog zone ng hangin. Agad na kumilos ang mga pangunahing angkan ng pamilya, lahat ay gustong matanong kung sino ang gumamot sa mga mata ni Clyden. Sa Extreme Lock Great Imperial Capital, mayroon talagang isang taong kayang pinuhin ang six-vein stellar peel. Para sa mga miyembro ng pamilyang Gian, ang six-vein stellar peel na ito ay isa lamang pangalawang buhay. Sa mga miyembro ng pamilyang Gian sa lungsod na ito, ilan na ang nakaranas ng matinding reaksyon mula sa Heavenly Dawn noon. Maging ang ilang makapangyarihang tao ay halos nagdusa rin bago ang ilang mga nakatagong pinsala, na hindi nagawang alisin ito ng tuluyan hanggang ngayon. Pero nanatiling tahimik ang pamilya ni Hayden. Walang nakakaalam kung gaano kagaling ang amo na ito. Sa oras na ito, isang balita ang kumalat na parang apoy. Lumalabas na ang nagpino nitong six-vein stellar peel ay walang iba kundi ang binata na pumunta sa dakilang kabisera ng imperyo kasama si Elder Hogarth. Isang bato ang pumukaw ng 1,000 alon. Ang mga miyembro ng pamilyang Gian sa lungsod ay walang kapantay na namangha. Ang una nilang reaksyon ay hindi sila naniwala. Isang katawa-tawang batang binata na kakapasok lang sa True God Realm, paano siya naging master na nagpino ng six-vein stellar peel? Pero kung iisiping mabuti, napakataas pala talaga ng kredibilidad na ito. Kaya naman, nagsimulang magkaroon ng mga taong may ganitong mentalidad na subukan ito at pumunta sa matandang manor ni Hogarth. Sa huli, bawat isa ay bumalik na puno ng dala. Ang mga miyembro ng pamilyang Gian na may malalang karamdaman ay talagang gumaling sa ilalim ng mahimalang mga kamay ni Mateo. Dahil dito, tuluyan itong sumabog. Halos tinatapakan ng mga taong pumupunta sa mansyon ng matanda araw-araw ang pintuan ng bahay. Sa loob ng ilang panahon, si Hogarth ang naging pinaka-indemand na elder sa lungsod na ito. Maging si Master Colden ay personal ding bumisita para kausapin ang abogado ni Master Crosswell. Ganoon lang, nagkultiba si Mateo habang tinatrato ang Heavenly Daw at ang mga miyembro ng Gian family. Mahigit 10 taon na ang lumipas. Sa araw na ito, hinanap ni Hogarth si Mateo. Nang makita si Hogarth, hindi napigilan ni Mateo ang pagkislap ng kanyang mga mata habang nakaangiting sinabi, "Binabati kita, Brother Hogarth." Mukhang magdadagdag ng isa pang Empyrean powerhouse ang Extreme Lock Great Imperial Capital di magtatagal. Ang kasalukuyang Hogarth ay may makapal na noo isa. Ang aura ni Daw sa kanyang katawan ay lalong kumakapal. Ito ay malinaw na senyales ng malapit ng pagtagumpayan. Mula sa isang tunay na Diyos patungo sa isang Empyrean, ilang bayani ang nahirapan sa hakbang na ito. Kunin mo na lang halimbawa itong Extreme Lock Great Imperial Capital. Ang mga powerhouse ng Ninth Firmament True God na alam ni Mateo ay 20 hanggang 30 katao. Mas marami pa ang mga nasa ilalim ng Ninth Firmament True God. Pero sa napakaraming True God powerhouses, ang mga nakakalusot sa Empyrean Realm ay sina Shelby at Suyan lang. Ito rin ay dahil makapangyarihan ang pamamaraan ng paglilinang ng pamilyang Gian. Kung sa ibang lugar lang, mas mababa pa sana ang tsansa na ito.
Kaya naman, para magawa ni Hogarth ang hakbang na ito, wala siyang ideya kung gaano karaming True God powerhouses ang labis na naiinggit sa kanya. Nakangiti si Hogarth habang sinasabi, "Hey, kung wala ka, hindi rin sana nagawa ng matandang ito ang hakbang na ito sa buhay na ito." Empyrean. Kahit ang mga taong may Imperial aura ay hindi rin nangangahas na sabihin na tiyak na makakarating sila sa Empyrean realm. Para magkaroon nito ang matandang ito ngayon, nadumisan ito ng iyong immortal na chi. Ngumiti si Mateo at sinabing, napakahusay talaga ng talento ni Brother Hogarth. Noon, kung hindi dahil sa pagdurusa sa Heavenly Dao, sa dami ng 100,000 taon na ito, malamang ay nakarating ka na rin sa hakbang na ito. Umiling si Hogarth at sinabing, walang, kung, sa mundong ito. Lahat ay may kapalaran. Ang paghihirap na iyon noon ay ang paghihirap ni Ferdy. Gayon din, ito ang aking paghihirap. Kung hindi dahil sa pagkakatagpo sa iyo, imposibleng magbago ang aking kapalaran. Ngumiti si Mateo at sinabing, hinahanap mo ba ako? Pinapunta ako ni Lord Shelby para hanapin ka. Sinabihan niya akong papuntahin ka sa Virtuous Wind Establishment. Malapit nang mabuksan ang Ancient God Battlefield. Sunod-sunod nang dumating ang iba pang mga anak ng tadhana, sabi ni Hogarth. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, kahanga-hanga talaga ang pagmamanipula ng sining ng mga biyenan ni Brother Hogarth. Hindi niya pinansin ang paggamit sa iyo para i-blackmail ako para makapasok sa Ancient God Battlefield, sinadya pa niyang ilabas ang balita, kaya naman pinatrato niya ako sa mga tao ng JN family. Sok-sok, talagang nauubos ang lahat ng lakas ng isip niya. Namula si Hogarth sa kahihiyan. Alam niyang siya ang nagdulot ng gulo kay Mateo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nagdulot ng ganito kalaking gulo si Mateo, at kinailangan pang isugol ang buhay niya para makapasok sa Ancient God Battlefield. Sa loob ng Virtuous Wind Establishment, dumating ang lahat ng mga sikat na tao. Pagpasok pa lang ni Mateo sa bulwagan, agad siyang nasulyapan ng mga tao. Isang binata na nakaupo sa kaliwang bahagi ang sumulyap sa kanya ng ilang sandali at natawa ng mahina habang sinasabing, iniisip ko kung sino ang may ganitong kaartihan, para maging huling dumating. Lumalabas na isa lamang itong baguhan na kakapasok lamang sa True God Realm. Hahaha. Natawa ng malakas ang lahat. Natuklasan ni Mateo na simula nang makarating siya sa Origin Peel Realm, biglang bumagal ng husto ang kanyang cultivation speed. Hindi naman sa hindi na kayang sabayan pa ng talento niya, kundi dahil sa sobrang nakakatakot na espiritual na enerhiyang kailangan niya. Sa loob ng 10 taon na ito, nakalunok si Mateo ng maraming medicinal pills ngunit hindi gaanong nakapagtagumpay sa cultivation realm. Nasa initial stage pa rin siya ng First Firmament Origin Peel Realm. Siyempre, relatibong tumutukoy lamang ito sa kanya. Kapag ang mga ordinaryong tao ay nagkultiba ng 10 taon, malamang ay halos hindi na nila mapapatibay ang kanilang nasasakupan. Hindi na naiilang si Mateo sa kanila. Humanap siya ng isang sulok at naupo. Sumulyap si Mateo at natuklasan na mayroong 9 na tao sa bulwagang ito kasama na siya. Ang binatang nakaupo sa kaliwang upuan ang pinakamalakas. Sa katunayan, naabot na niya ang initial stage 3rd Firmament True God Realm. Ang iba ay nasa 2nd Firmament True God Realm at late stage 1st Firmament True God Realm lamang. Bagamat siya ang pinakamahina sa mga taong ito, dahil nasa middle stage 1st Firmament Origin Peel pa lamang siya. Nang marating ang True God Realm, kahit na ang pagkakaiba lang sa pagitan ng initial stage 1st Firmament True God at middle stage 1st Firmament True God, napakalaki ng pagkakaiba ng lakas. Kaya naman, halos nakaturo na sa langit ang ilong ng binata. Nakita ko lang siyang dahan-daang nakatayo, at pagkatapos ay sinabi niya sa lahat, ang mapagkumbabang sarili na ito ay si Vic, mula sa Shiyuan Great Imperial Capital. Personal na ginamit ni Elder Suyan ang aura viewing art sa akin dati. Nasa peak Imperial aura ako. Sa pagpasok sa Ancient God Battlefield ngayon, hanggat nakakakuha ako ng malaking pagkakataon, naniniwala ako na ang pagpasok sa Emperor Surmounting Aura ay hindi dapat maging mahirap. Nang marinig iyon ng lahat, bawat isa sa kanila ay bahagyang nagulat sa kanilang mga puso. Si Suyan ang punong elder ng Stellar Hall, at siya lamang ang may kapangyarihan sa Empyrean Realm. Dahil personal niyang ginamit ang aura viewing art, isa itong malaking karangalan. Nang makita ang mga pagbabago sa mukha ng lahat, si Vic ay may mapang-akit na tumingin.
Nakangiti niyang sinabi, lahat tayo ay mula sa Extreme Lock Great Imperial Capital. Pagpasok sa Ancient God Battlefield, natural lang na magtulungan tayo. Bakit hindi muna magpakilala ang lahat, pag-usapan ang inyong kapalaran? Pagkalapit ni Vic, pinigilan niya ang lahat. Sa oras na ito, walang tumutol. Sa kanyang kanang bahagi, isang binata ang bumukas ng kanyang bibig at nagsabi, "Ako si Jingyan, mula sa Redleaf Great Imperial Capital, Late Stage Imperial Aura. Ang tawag sa akin ay Chiang Ma, mula sa Windade Great Imperial Capital, Late Stage Imperial Aura." Maya-maya, dumating naman ang isang mukhang kawawang matandang lalaki sa tabi ni Mateo. Pagpasok pa lang ni Mateo, tahimik niya itong sinuri. Ang iba ay pawang mga bata, ngunit ang lalaking ito ay napakatanda na, malamang ay ilang 10,000 taong gulang na. Napakahirap isipin na ang gayong tao ay maaaring mapili upang makapasok sa Ancient God Battlefield. Pero dahil nakapasok siya sa Virtuous Wind Establishment, magiging Imperial Aura rin siya sa pinakamasamang paraan. Tumawa ng mahina ang mukhang matandang lalaki, tumayo, at sinabing, ang matandang ito ay si Boston Lanten, isang naglalakbay na magsasaka. Kakaunti lang ang aking nagawang maabot ang unang yugto ng Imperial na aura dahil sa swerte. Bagamat matanda na ang matandang ito, hindi ako maihahambing sa inyong lahat ng mga batang talento. Kapag dumating ang panahon, alagaan ninyo akong mabuti. Ang saloobin ni Boston ay ipinakita ng may lubos na pagpapakumbaba at hindi niya sinamantala ang kanyang seniority dahil sa kanyang edad, bagkus ay tumingin ng masunurin. Pero likas na naramdaman ni Mateo na hindi simple ang matandang lalaking ito. 1966. Hey, kaya mo na talagang makapasok sa Imperial Aura sa edad mong ito. Natatakot ako. Natapakan mo ang dumi ng aso paglabas mo ng bahay, di ba? Pagkasabi ni Vic, humagalpak siya ng tawa. Nang marinig iyon ng iba, natawa rin sila. Paarap kay Boston, minamasdan nila siya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Una, dahil kaawa-awa ang kanyang anyo. Pangalawa, dahil matanda na siya. Sa edad na ito, kahit na mayroon kang Imperial Aura, malamang na napakahirap pa ring makalusot sa Empyrean Realm. Si Boston mismo ay nagsimulang tumawa. Sumang-ayon siya at sinabing, paano nalaman ni Sir Song? Hey, 3,000 taon na ang nakalilipas, ang matandang ito ay talagang napunta sa isang tambak ng dumi ng aso nang lumabas ako ng bahay. Sa huli, hindi nagtagal, nakakuha ako ng ilang maswerteng pagkakataon sa loob ng isang mastiko na kaharian. Ganoon ako nakalusot sa Imperial na aura. Sa sinabi niyang iyon, mas lalong natuwa ang lahat. Tumawa si Vic hanggang sa hindi niya maisara ang bibig niya habang natutuwang sinasabi, "Huho, may kamalayan ka sa sarili. Pagkatapos mong pumasok, sumunod ka sa akin. Sisiguraduhin kung ligtas ka." Humagalpak ng tawa si Boston at sinabing, "Kung gayon, kailangan kong magpasalamat ng malaki kay Sir Song." Pagkatapos niyang sabihin iyon, umupo si Boston, ngunit hindi niya namamalayang tumingin ang kanyang mga mata kay Mateo. Ngayon lang, pinagtatawanan siya ng lahat. Si Mateo lang ang hindi. Ngayon, pagkakataon na ni Mateo. Pero walang balak si Mateo na magsalita. Tumingin si Vic kay Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, "Hoy, hambog na batang to, ikaw na naman." Mula nang makamit ang perpektong pang-anim na pagbabagong anyo, ang gininto ang katawan ni Mateo ay naging mas bata ng sabay-sabay, na parang bumalik sa kanyang kabataan. Sa tingin ng ibang tao, para lang siyang isang batang hambog na bata. Hahaha. Isa na namang malakas na tawanan ang sumunod. Sumulyap si Mateo kay Vic at malamig na sinabi, "Ang tawag ko sa akin ay Mateo. Ako ay taga Heavenly Eagle Imperial City." Heavenly Eagle Imperial City. Anong lugar yan, ngayon lang narinig. Haha, ang maliit na Imperial Aura ay kaya ring gumawa ng Imperial Aura. Ngayon lang, sinabi ni Boston na natapakan niya ang dumi ng aso paglabas niya ng bahay. Hindi ka sana kakain ng dumi ng aso, di ba? Hindi pa tapos magsalita si Mateo nang direkta siyang sinaway ni Vic ng harapan. Matagal na itong naunawaan ni Vic. Nang marinig ng iba ang kanyang pinagmulan at kapalaran, lahat sila ay umaasa na sa kanya para sa gabay. Ngunit si Mateo ay may malungkot at walang pakialam na anyo, na hindi man lang nagpapakita ng kahit anong mukha sa kanya. Kaya naman, wala rin siyang planong iligtas ang mukha ni Mateo.
Bukod pa rito, si Mateo ay nagmula lamang sa isang maliit at liblib na lungsod ng imperyo. Ang pangalan ng Heavenly Eagle Imperial City, hindi niya talaga ito narinig noon. Hoy, hambog na batang yan. Kumakain ka ng tae ng aso, siguradong napakayabong ng kapalaran mo, di ba? Ano na ang kapalaran mo? Napakagandang kapalaran mo, malamang na maaari kang maging isang Dao ancestor sa hinaharap, di ba? Napatawa si Vic sa sobrang tuwa. Hahaha. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, ang kapalaran ko, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi napigilan ng lahat na mabigla nang marinig nila ito. Ang mga taong makakapasok sa Virtuous Wind Establishment, kailangan nila ng kahit man lang Imperial Aura. Dahil tanging ang isang taong may Imperial Aura lamang ang maaaring makapasok sa Ancient God Battlefield. Pero sinabi ni Mateo na hindi niya alam. Anong klaseng sitwasyon ito? Hindi ko alam. Bata, pinagtatawanan mo kami, di ba? Ang mga nakapasok sa Virtuous Wind Establishment ay pawang mga Imperial Aura na dumaan sa pagsang-ayon ng mga Elder ng Stellar Hall. Hindi mo nga kilala ang sarili mo at pwede ka pang pumasok. O dahil ba masyadong mahina ang kapalaran mo at masyadong mababa ang lakas mo, kaya nahihiya kang sabihin? Sabi ni Vic nang may mapanghamak na tingin. Ang hindi pagsasabi ay natural na pagkahiya na sabihin. Malamang, ang kapalaran ni Mateo ay katulad ni Boston, nakakapasok lang sa Imperial na aura. May katuturan naman, dahil sa maliit na Imperial aura nito, ang pagkakaroon ng Imperial aura ay nasa hangganan na. Hindi iyon. Sabi nilang lahat, nasa aura ako ng Emperador, pero puro haka-haka lang iyon. Kasi, hindi man lang sila ng ahas na tumingin, malamig na sabi ni Mateo. Emperador na tumataas ang aura. Ayaw mong tumingin. Haha, lalo lang nagiging katawa-tawa. Ang lakas ng loob ng mga Elder ng Stellar Hall, hindi sila maglalakas loob na tumingin. Bata, kailangan mo ring mag-isip ng draft kapag nagyayabang ka, ha? Sabi ni Stellar Hall nang may malamig na ngiti. Hindi siya nagsinungaling. Ang mga miyembro ng pamilyang Gian na gumamit ng aura na nakakita ng sining sa kanya noon ay nabulag lahat. Kasabay nito, isang boses ang narinig mula sa gilid ng pasilyo. Kasunod nito, isang grupo ng mga tao ang dahan-daang lumabas. Sila nga ang 8 Elder ng Stellar Hall. Elder Hogarth. Nagbago ang mukha ni Vic, ramdam ang labis na pagkagulat sa kanyang puso. Ito pa rin ang unang beses na narinig niya na kapag ginamit ng mga tao ng pamilyang Gian ang aura viewing art, talagang nabubulag sila. Pero natural lang na hindi mali ang mga salitang ito na nagmumula kay Hogarth. Biglang nagsalita ang huling yugto ng Imperial na si Jingyan na may gulat na ekspresyon, bulag. Maaari bang? Maaari bang siya si Mateo, Master Crosswell? Nagulat si Vic at sinabing, Master Crosswell. Natural lang na narinig na niya ang pangalan ni Master Mateo noon. Iginagalang lang siya ng mga miyembro ng pamilyang Gian sa lungsod na ito na parang isang Diyos. Tumango si Jingyan at sinabing, nahuli si Brother Song at maaaring hindi niya narinig noon. Noon, sina Master Crosswell at Master Hogarth ay kakapasok lang sa Extreme Lock Great Imperial Capital. Ginamit ng anak ni Protector Hayden na si Clyden ang aura viewing art kay Master Crosswell. Sa huli, nabulag agad ang kanyang mga mata. Kalaunan, ginamo pa ito ni Master Crosswell. Nang marinig iyon ng grupo ng mga anak ng tadhana, lahat sila ay labis na nagulat. Narinig na nilang lahat ang pangalan ni Master Crosswell at inakala pa nilang isa siyang matandang abo. Sino ang mag-aakala na ganito pala siya kabata? Walang nag-ugnay sa maangas na batang ito, sa harap nila kay Master Mateo na ang pangalan ay Humanig sa Extreme Lock. Puno ng pagkamangha ang mukha ni Vic. Paulit-ulit niyang tinatawag ang hambog na bata kanina. Sino ang mag-aakala na si Mateo pala ay isang malaking tao? Nakakapanlin lang din itong mukha mo. Teka, ano nga ba yung sinabi niya kanina? Aura ng emperador na nangingibabaw. Natigilan si Vic. Talaga kayang may aura na parang emperador ang Mateo na ito? Nabubulag ako sa isang tingin, ang lakas talaga ng tadhana. Bakit sinabi mismo ni Mateo na hindi siya sigurado? Kung pinaghihinalaan ng pamilyang Gian na siya ay nasa aura na pumapaibabaw sa emperador, hindi ba maaaring personal na gamitin ng City Lord ang aura viewing art sa kanya?
Gamit ang lakas ng City Lord, nakikita niya ang tunay na sitwasyon ni Mateo, di ba? Alam ng lahat na naiintindihan ng City Lord ang mga misteryo ng swerte pagdating sa aura viewing art. Paano malalaman ni Vic na gustong tumingin ni Shelby, pero hindi siya nang ahas na tumingin? Sunod-sunod na tumingin ang lahat kay Vic, dahilan para uminit ng husto ang mukha nito. Nang si Vic ay natulala, ang iba't ibang matatanda ay pamwesto na. Isang matandang figure ang lumitaw. Nagbibigay pugay kami sa Panginoon ng lungsod. Nang makita ang matandang ito, dali-daling yumuko ang lahat at nagbigay ng saludo. Kahit si Vic pa iyon, hindi rin siya nang ahas na maging pabaya kahit kaunti sa harap ni Shelby. Dahan daw ang ibinuka ni Shelby ang kanyang bibig at sinabing, kayong lahat ay mga anak ng tadhana na pinili ng aking Extreme Lock Great Imperial Capital. Walang hanggan ang inyong mga nagawa sa hinaharap. Kung makakakuha kayo ng maswerteng pagkakataon mula sa loob ng Ancient God Battlefield, ang paglampas sa Empyrea na ito sa hinaharap ay hindi rin imposible. Kaya naman, hangad ko ang lahat ng pinakamahusay para sa inyo. Sige, dumating na ang oras, maghanda na kayong lahat, malapit na kayong umalis. Isang makapal na hamog ang lumukso sa tawa ni Shelby. Biglang naging napakadilim sa buong bulwagan. Nagliwanag ang mga tuldok ng mga bituin, isang pasilyo ang lumitaw sa harap ng lahat. Hindi nagatubili si Vic, nanguna at pumasok. Ang iba ay sumunod ng malapit sa likuran. Natural lang na si Mateo ang huli. Pagpasok niya sa pasilyo, biglang bumukas ang bibig ni Shelby at sinabing, Mateo, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa Empyrea na ito. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, relax ka lang. Ang mga bagay na ipinangako ko, Mateo, ay tutuperin ko. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na nagatubili si Mateo at pumasok na rin sa pasilyo. 1967. Ha! Si Heavenly Emperor Profound Secrets na kasalukuyang nagbobomba ng spell ay biglang nakatuklas ng bakas ng abnormalidad. Tila nakikita ng kanyang mga mata ang kawalan, direktang dumapo kay Mateo sa loob ng pasilyo. Ang binata na ito, nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Dalawang beses nang magkasunod na sinabing interesante, para sa Heavenly Emperor Profound Secrets, talagang nakakatagpo iyon ng isang bagay na nakapagpa-interes sa kanya. Sa tabi, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagtanong ng may gulat, Panginoong Ama, ano po ang dahilan kung bakit kayo naging interesado? Ngumiti si Heavenly Emperor Profound Secrets at sinabing, sa pagbubukas ng Ancient God Battlefield sa pagkakataong ito, natuklasan ko ang isang napaka-interesante na munting nilalang. Nako! Ano ba ang kakaibang taglay ng batang ito para makuha ang atensyon ni tatay? Alam niyang ilang beses nang nabuksan ang Ancient God Battlefield, hindi niya alam kung ilang beses na. Hindi pa nagpapakita ng ganitong ekspresyon ang kanyang ama noon. Ipinapakita nito na talagang kawili-wili ang batang ito. Naunawaan niya na matapos marating ng kanyang ama ang kanyang kasalukuyang kaharian, narating na niya ang estado ng pag-iisip na parang isang sinaunang balon na walang alon noong unang panahon. Napakakaunting bagay lamang ang makapagpapabago sa kanyang kalooban. Pero ngayon, halatang nagbago ang mood ng kanyang ama. Labis siyang nagulat dahil dito. Ngumiti si Heavenly Emperor Profound Secrets at sinabing, isa itong maliit na lalaki na nagmula sa Extreme Lock Great Imperial Capital. Hindi talaga makita ni tatay ang tunay niyang sitwasyon. Lumiit ang mga pupil ng lalaking nasa katanghaliang gulang at nagulat siyang nagsalita, kinakalkula ni ama ang lahat ng mga lihim ng langit at alam niya ang mga bagay sa ilalim ng kalangitan na parang likod ng iyong mga kamay. Mayroon ba talagang isang tao na hindi kayang makita ni ama sa mundong ito? Umiling si Deep Secrets at hindi napigil ang matawa habang sinasabing, kinakalkula ba ang lahat ng mga lihim ng langit? Iyon lang ang iniisip ninyong lahat. Mas matagal lang nabuhay si ama at mas marami siyang naunawaan tungkol sa mundong ito kaysa sa iba. Tumayo si Deep Secrets na ang mga kamay ay nasa likod niya, lumingon upang tumingin sa malayong abot tanaw, at madamdaming sinabi, sinasabi ng lahat na ako, si Deep Secrets, ay omniscient at makapangyarihan sa lahat. Pero hindi nila alam na sa sandaling mahawakan ng aking GN family ang mga calculating rod, tumatawa si Heavenly daw. Habang tumataas ang isang tao, mas parang pagtapak sa manipis na yelo, at mas nararamdaman ng isa hindi maarok ang Heavenly daw. Nawala ng malay ang lalaking nasa katanghaliang gulang matapos makinig.
Hindi niya maintindihan ang mga sinabi ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Sa paningin niya, palaging kontrolado ng kanyang ama ang lahat. Sa mundong ito, walang anumang bagay na hindi kayang kalkulahin niya ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Maging ang mga ninunong daw na masyadong mataas para abutin ay magalang din kay ama. Ang kanyang ama ay talagang kakaiba sa Heavenspan World, isang pag-iral na higit pa sa makamundong konsiderasyon. Ang mga bagay na sinabi niya, hindi niya talaga maintindihan. Bakit naman tatawa si Heavenly daw? Ang sabi ni ama. Hindi maintindihan ni Yongsan. Huho, baka balang araw, malaman mo rin. Pumunta ka at tanungin mo ako tungkol sa pinagmulan ng batang ito, natatawang sabi ni Deep Secrets. Opo, ama. Tinanggap ni Yongsan ang utos at umalis. Sa loob ng pasilyo, biglang kumunat ang noo ni Mateo. Senior, parang pakiramdam ko ay may nag-e-espya sa akin ngayon lang, sabi ni Mateo kay Dustless. Medyo nagulat si Dustless nang sabihin niya, mininiktik ka ba? Hindi ko napansin. Medyo natigilan si Mateo. Kahit si Dustless ay hindi talaga naramdaman iyon. Siguro mali lang ang kutob ko, sabi ni Mateo. Kumunat ang noo ni Dustless habang iniisip ito at sinabing, baka hindi. Pag-usapan na natin ang nararamdaman mo ngayon. Sabi ni Mateo, parang. Tinatanaw ito ng langit nung daw. Hindi ito mahahawakan. Sabi ni Dustless, ang daanan ng Ancient God Battlefield na ito ay binuksan ng Heavenly Emperor Profound Secrets na may dakilang divine ability. Ang pagpapadala sa inyong lahat sa Ancient God Battlefield ay gawain din ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Maaari kayang siya ang nag-e-espya sa inyo. Nang marinig iyon ni Mateo, hindi napigilan ng kanyang mga kilay ang pagkunot ng kanyang noo. Hindi niya hinangad na mapansin ang isang makapangyarihang tao. Bagamat inaabangan niya ang pakikipagkita kay Heavenly Emperor Profound Secrets, alam din niya na ang ganitong uri ng tao ay panandalian lamang. Hindi ang taong iyon ang makakasalamuhan niya ngayon. Hindi magandang bagay ang mapansin ni Heavenly Emperor Profound Secrets. Kalimutan mo na. Isa itong biyaya kung hindi man isang kalamidad. Kung ito ay isang kalamidad, hindi ito maiiwasan. Habang nag-aalangan si Mateo, isang malabong aura lang ang naramdaman ni Mateo sa kanyang harapan. Isang malungkot na aura ang tumama sa kanya. Sa harap niya, ito ay isang walang hangganang lupain na may dilaw na buhangin sa buong lugar, hindi makita ang dulo kahit isang sulyap. Biglang nagbago ang ihip ng hangin at mga ulap. Sa itaas ng abot tanaw, dalawang makapangyarihang nilalang ang sumulpat na may makapangyarihang banal na diwa, mabangis na naglalaban ng malapitan, naglalaban hanggang sa mapunit ang langit at mabitak ang lupa. Biglang humiwalay ang isang atake at dumiretso sa kanilang tabi. Biglang nagbago ang mga mukha ni Vic at ng iba pa nang sumigaw sila sa gulat, nako, dali, tumakbo ka na. Gaya ng sabi niya, tumalikod siya at tumakbo. Sa oras na ito, ang mga batang makapangyarihang tao sa lugar na ito ay malamang na hindi bababa sa ilang daang tao. Nang makita ng lahat ang nakapangangilabot na pag-alo ng enerhiyang ito, bawat isa sa kanila ay natakot hanggang sa mamula ang kanilang mga mukha, umikot at tumakbo na parang si Vic. Pero paano sila makakatakas? Ang alon ng enerhiyang iyon ay dumating sa isang iglap. Gayunpaman, walang sumasabog na tunog gaya ng inaakala ng lahat. Nawala na lang bigla ang usok at naging manipis na hangin. Habang itinataas ang kanilang mga ulo at muling lumingon, ang dalawang makapangyarihang iyon ay naglaho rin sa ere. Wala na roon ang kanilang mga bakas. Ano ba to? Lumabas na false alarm pala yun. Sus Mariosep, tinakot ako ng husto. Anong nangyayari dito? Huwag mong sabihing parehong ilusyon lang ang dalawang makapangyarihang iyon ngayon. Walang humpay na nagmura ang mga batang may kapangyarihang iyon, halatang pakiramdam nila ay pinagtatawanan lang sila. Sa pagkakataong ito, biglang lumitaw si Boston sa tabi ni Mateo at namangha sa paghanga. Sinabi niya, hindi talaga ordinaryong tao si Little Brother. Kahit naharapin mo ang isang nakakagulat na enerhiya, hindi nagbago ang iyong mukha. Sa hindi inaasahang pangyayaring iyon, kakaunti lamang ang mga taong nakatayo sa kanilang pwesto at hindi gumalaw. Isa sa kanila si Mateo. Sumulyap si Mateo sa mukhang kawawang si Boston at bahagyang ngumiti, parang naglalaro ng baboy para kumain ng tigre, mukhang mahusay na na-master ni Brother Lanten ang kasanayan.
Nagulat si Boston sa kanyang puso, ngunit may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi niya, anong pinagsasabi ng nakababatang kapatid. Hindi maintindihan ng lante na ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, alam nating lahat sa ating mga puso, sapat na yan. Nang hindi mapansin si Boston, nagtago siya sa isang tabi dahil sa awkward na tingin. Pero para kay Mateo, naging alerto siya. Kahit malakas ang lakas ni Vic, hindi ito pinansin ni Mateo. Isa lamang siyang batang Panginoon na hindi pa nakaranas ng pagpapahirap noon. Sa isang lugar tulad ng Ancient God Battlefield, hindi niya malalaman kung ano ang nangyayari matapos siyang mabuntis ng mga tao. Pero sa simula pa lang, naging mapagbantay na si Mateo kay Boston na ito. Likas sa kanya na maramdaman na hindi simple si Boston. Ang isang itinerant cultivator na tulad niya ay kayang-kaya talagang umangat ng mabilis, na umaabot sa Imperial Aura sa ganitong edad. Hindi ito kayang ibuod sa isang simpleng salita tulad ng Todana. Sa totoo lang, simula nang pumasok si Mateo sa Ancient God Battlefield, pinagmamasdanan niya si Boston. Tama nga, nang mamatla ang lahat sa takot at tumatakbo palayo ngayon din, nagkunwari si Boston na nagulat at tumakbo kasama ang lahat. Peke ang takot na ekspresyon sa mukha niya. Pero sa ganitong oras, natural lang na walang sino man ang magbibigay pansin sa kanya. Gayunpaman, ganoon pa rin ang ekspresyon niya. Makikita ang lalim ng kanyang katusuhan. Naniniwala si Mateo sa tadhana ngunit hindi lubos na naniniwala rito. Ang pagsisikap ng tao ay isang mahalagang salik. Sinusubukan ng kalangitan at binabago ang kapalaran, ang ganitong uri ng bagay ay hindi lamang isang alamat. Para makalakad si Boston hanggang ngayon ng paunti-unti, tiyak na hindi lang siya umaasa sa swerte. Sa oras na ito, isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw sa tainga ng lahat. Sabi ng lalaki, hindi ilusyon yan. Sino? Sino ang nagsasalita? Namutla ang lahat sa takot dahil wala silang makitang kahit isa. Muling narinig ang boses na iyon. Sabi ng lalaki, hindi mo na ako kailangang hanapin. Ang emperador na ito ay nasa isang nakatagong lugar sa kailaliman ng Ancient God Battlefield. Hindi mo ako mahahanap. Ang emperador na ito ang tagapag-alaga ng Ancient God Battlefield. Kayong lahat na papasok sa Ancient God Battlefield, may ilang bagay na babala ang emperador na ito sa inyo. Ang emperador na ito ay isa itong makapangyarihang emperador sa langit. Nang marinig iyon ng lahat, nagbago ang kulay ng kanilang mga mukha dahil sa takot na nararamdaman. 1968. Bahagyang nanlamig ang puso ni Mateo. Ito na dapat ang makapangyarihang Heavenly Emperor ng pamilyang Jian. Napakalakas talaga ng pamilyang Jian para gamitin ang isang Heavenly Emperor powerhouse para i-garrison ang Ancient God Battlefield. Masyadong matagal na nabuhay ang Heavenly Emperor Profound Secrets. Ang kanyang mga inapo ay nabuhay din ng napakatagal. Dahil sa kanyang swerte, malamang na hindi kakaunti ang mga makapangyarihang Heavenly Emperor ng pamilyang Jian. Masyadong nakakatakot ang angkan ng pamilyang ito. May kutob pa nga si Mateo na ang pamilyang Jian ang maaaring maging nangungunang pangunahing angkan ng pamilya sa Heavenspan World. Habang nag-iisip si Mateo, ang boses na iyon ay patuloy na umalangaw-ngaw ng mahina, na ikinagulat ng lahat. Ang lugar na kinatatayuan ninyong lahat ay binuklat ng mga ancestor deep secrets na may dakilang divine ability. Ito lang ang ligtas na lugar sa Ancient God Battlefield na ito. Ang malaking labanan ng 2 taong iyon kanina ay hindi rin isang ilusyon. Ang mga salita ng emperador sa langit ay bumuhos ng madali at matatas, walang sawang pinag-uusapan ang mga panganib ng larangan ng labanan ng sinaunang Diyos na ito. Lumalabas na sa loob ng Ancient God Battlefield na ito, dati ay napakaraming powerhouse ang namatay. Bago namatay ang mga makapangyarihang iyon, ang kanilang pag-aatubili ay humampa sa mahabang ilog ng kasaysayan, at paminsan-minsan ay nagpapagana ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa, na ginagampanan ang imahe noong sila ay nabubuhay pa, na muling nakikipaglaban sa kanilang mga kalaban. Ang 2 figurang iyon kanina ang pinangyarihan ng labanan ng 2 makapangyarihang Heavenly Emperor noong sila ay nabubuhay pa. Bagamat ang labanang ito ay hindi kasing nakakayanig ng noong sila ay nabubuhay pa, maaari rin itong pumukaw ng malalakas na alon ng espiritual na enerhiya. Totoo ang mga alon-alon ng enerhiyang iyon. Kapag nadala ng mga espiritual na enerhiyang ito, hindi na malalaman ng sinuman kung paano sila namatay.
Pagpasok pa lang ni Mateo, naramdaman niya ang isang mahiwagang alon ng enerhiya sa paligid, parang isang harang. Kaya naman, nang naglalaban ang dalawang makapangyarihang iyon, hindi siya gumalaw. Naniniwala siyang ang mga taong hindi gumagalaw ay katulad niya rin. Nararamdaman nila ang pag-alon na ito. Napakalalim ng pagkaunawa ng mga taong iyon sa heavenly daw. Lahat ng mga iyon ay magiging problema para sa kanya. Lihim na naaalala ni Mateo ang mga mukha ng mga taong ito. Kapag nakasalubong niya silang muli, kakailanganin niyang mag-ingat. Siyempre, naroon din si Boston. Nang marinig ang mga salita ng makapangyarihang Heavenly Emperor na ito, bawat isa sa kanila, ang kanilang mga ekspresyon ay medyo pangit. Masyadong mapanganib ang larangan ng digmaang ito ng sinaunang Diyos. Ngayon, maaari na kayong magsimulang maghanap ng mga maswerteng pagkakataon ng mag-isa. Maaari kayong kumilos ng sama-sama at maaari ring magtrabaho ng mag-isa. Siyempre, pinapayuhan kayo ng emperador na ito na kumilos ng sama-sama. Sa ganitong paraan, ang pagkakataong makakuha ng mga kayamanan ay magiging mas mataas ng kaunti. Mayroon kayong 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, mawawala ang harang na ito, at mananatili kayong lahat sa lugar na ito ng hanggang 10,000 taon. Gayunpaman, kung natatakot kayo, maaari rin kayong manatili sa loob ng kalasag na ito, hanggang sa magsara ang daanan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay nawala ang boses na iyon. Para bang ngayon lang ito nagpakita. Ang mga anak na ito ng tadhana ay nagsimulang bumuo ng mga pangkatin. Siyempre, ang mga taong ito ay nagmula sa iba't ibang malalaking kabisera ng imperyo. Ang karamihan ay nakipag-alyansa sa mga malalaking kabisera ng imperyo bilang unit ng pagsukat. Nabawi ni Vic ang walang hanggang masiglang anyo at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Lahat kayo, plano ba ninyong lumipat ng mag-isa, o sasama kayo sa akin?" Pero ako muna ang magsasabi. Kung magkasama kayo, kailangan ninyong makinig sa aking mga utos. Kung may sino mang hindi matapat pagdating ng panahon, papatayin ko siya ng walang kahit kaunting awa. Sumimangot si Vic at tumingin ng seryoso. Natural lang na mayroon siyang mga kwalifikasyon para sabihin iyon. Dahil sa lakas ng isang true god mula sa third firmament, kahit sa extreme lock great imperial capital, itinuturing din itong mas mataas kaysa sa iba. Hey! Sino ka ba sa akala mo? Anak din ako na tadhana, bakit pa kita susundan? Palam. Hindi na kailangan, plano kong magtrabaho ng mag-isa. Sa oras na ito, isang sunod-sunod na pagtatalo ang narinig mula sa hindi kalayuan. Maliwanag, ayaw ng mga taong ito na sumama sa karamihan ng puwersa kundi gusto nilang magtrabaho ng mag-isa. Bagamat mapanganib ang mag-isang kumilos, sa kanila naman ang mga maswerteng pagkakataong nakuha. Kung maraming tao, hindi maiiwasan ang pagdukot pagdating ng oras. Hindi pa rin alam kung kaninong kamay ito mapupunta. Masasabing ang bawat landas ay may kanya-kanyang kalamangan at kahinaan. Ang mga pumunta rito ay pawang mga anak ng tadhana, bawat isa sa kanila ay nagmula sa mga kabisera ng imperyo o mga haligi ng lipunan ng mga dakilang kabisera ng imperyo. Paano nila nagawang maging mas mababa sa iba? Kaya naman, may ilang mga tao na direktang nagpaalam at umalis. Hindi kalakihan ang radius ng kalasag na ito. Mabilis na lumabas sa bilog ang iilang taong iyon. Dahil maraming tao ang nangunguna, parami ng parami ang nagplanong magtrabaho ng mag-isa. Unti-unting lumayo ang ilang figure. Bigla na lang nagbago ng husto ang sitwasyon. Sa labas ng bilog, isang ilusyonaryong figure ang sunod-sunod na namuo. Ang mabilis na pag-atake ng intensyong pumatay ay halos naging pisikal na anyo, direktang dumaan sa harang na nagpapabilis sa kaba at takot ng mga tao. Patayin! 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 Sa labas ng bilog, niyanig ng mga sigaw ng digmaan ang kalangitan. Ang ilang mga anak ng tadhana na unang lumabas ay mabilis na napalibutan. Nagbago ang mga mukha ng lahat, takot na takot silang nakatingin sa eksenang ito. Ito ang mga espiritong pandigma na nabanggit ng emperador kanina. Kanina, sinabi ng Heavenly Emperor Powerhouse na may mga battle spirit sa lahat ng dako sa Ancient God Battlefield. Ang lakas ng mga battle spirit ay iba-iba mula sa Celestial Deity Realm hanggang sa Empyrean Realm. Ang mga espiritong pandigma na ito ay pinaikli at nabuo mula sa mga piraso ng banal na kaluluwa ng mga powerhouse na iyon mula sa hindi mabilang na taon na ang nakalilipas.
Napaka-espesyal ng kapaligiran ng Ancient God Battlefield. Ang mga banal na piraso ng kaluluwa ng mga powerhouse na iyon ay hindi nakapasok sa samsara at maaari lamang silang magpalipat-lipat sa pagitan ng langit at lupa, na sa huli ay nabubuo bilang isang bagong espiritual na katawan. Sa loob ng napakaraming taon ng pag-unlad, ang kanilang lakas ay naging lubhang nakakatakot na. Ang mga makapangyarihang battle spirit ay kayang umabot pa sa Empyrean Realm. Gayunpaman, ang ganitong uri ng diwa ng pakikipaglaban ay napakakaunti lamang. Sa kasalukuyan, ang mga battle spirit na iyon sa labas ay halos celestial deity realm. Ang mahalaga ay napakarami ng mga battle spirit na ito. Ang iilang anak ng tadhana ay hindi mahina. Karamihan sa kanila ay mayroong lakas ng tunay na Diyos ng pangalawang langit. Kung hindi, hindi rin sila maglalakas loob na lumabas. Napakalakas nila, ngunit hindi nila kayang ipagtanggol ang napakaraming battle spirits. Biglang may sumigaw sa gulat, hindi maganda. May mga True God Realm na umiiral sa mga battle spirit na ito. Tunay nga, ang ilang mga anak ng tadhana ay nakatagpo ng kanilang mga kalaban at agad na natali ng mga espiritu ng labanan ng True God Realm. Ang mga espiritong pandigma na ito ay pawang napakabangis at hindi natatakot sa kamatayan. Dahil sa pagkakaugnay ng mga espiritu ng labanan ng True God Realm, maaaring gumanap ng papel ang mga espiritu ng labanan ng Celestial Deity Realm. Kahit na maliit na pinsala lang ang idinulot ng kanilang mga atake, kapag naipon na, nakakatakot din ito. Sa huli, sa ilalim ng mapagmatsyag na tingin ng lahat, ang iilang anak ng tadhana ay talagang pinagpira-piraso ng mga battle spirit na iyon gamit ang sunod-sunod na mga espada. Sa loob ng bilog, ang mga anak ng tadhana ay pawang namumutla, takot na takot sa eksenang ito. Napakabigat ng hangin ng mga battle spirit na parang pagpatay lang ang alam nila. Hindi sila makatuwiran. Ang mga anak ng tadhana na nagplanong kumilos ng mag-isa ay tahimik na tumalikod. Ang eksenang ito ay nagbigay daan sa kanila upang maranasan ng malalim ang panganib ng sinaunang larangan ng digmaang ito ng mga Diyos. Pero tumawa ng malamig si Vic at sinabing, "Kumusta na? Mayroon pa bang gustong gumalaw ng mag-isa ngayon? Maaari na kayong umalis, hindi ko kayo pipigilan." Hindi na gumawa ng kahit anong ingay ang iba. Matapos mag-isip sandali, ibinuka ni Jingyan ang kanyang bibig at sinabing, "Sasali ako. Sasali rin ako." Hindi sila mga hanggal, mas mabuti nang mapasailalim sa pamamahala ng iba kaysa mawala ng buhay. Tumawa si Vic at sinabing, "Gusto nyo rin sumali, pwede rin. Pero kailangan muna nating magkasundo, ang mga kaymanang nakuha, gusto kong 50% lahat para sa akin." Nang marinig iyon ng lahat, hindi napigil ang magbago ang kanilang mga mukha. Kumunat ang noo ni Jingyan at sinabing, "Vic, masyado ka ring sakam, di ba?" Pero bahagyang ngumiti si Vic at sinabing, "Sakem. Ngayon lang, pinayuhan ko kayong lahat na sumali, lahat kayo ay may itinatagong motibo. Ngayon, nang makita ang panganib, gusto ninyong humingi ng proteksyon sa akin. Paano magkakaroon ng ganito kagandang bagay sa mundong ito?" 1969. Sa simula, lahat ay nasa iisang panimulang linya. Kahit malakas ang lakas ni Vic, hindi ito pinansin ng lahat. Pakiramdam nilang lahat ay basta't mayroon silang maliit na swerteng pagkakataon, natural na magiging madali ang pagpasok sa Third Firmament True God. Pero ngayon, hindi man lang sila makakalabas ng pinto nang hindi bumubuo ng isang pangkat. Ano na ang gagawin ngayon? Sa pakikipaglaban sa mga battle spirit na ito, gamit ang lakas ni Vic, natural na siya ang gagawa ng pinakamaraming pagsisikap. Ang pakikipaglaban ng mag-isa ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Kaya naman, kinailangan ng lahat na humingi ng tulong kay Vic. Natural lang na iba ang sitwasyon. Ang pangit ng ekspresyon ng mukha ng lahat. Si Vic pa lang ay nakakakuha na ng 50% ng benepisyo, napakasama na nito. "Hey! Dahil ayaw mo? Hahanap ako ng iba para bumuo ng isang grupo," sabi niya. Tumalikod si Vic at umalis. Nagbago ang mukha ni Jingyan at sinabing, "Sige, sang-ayon ako." "Ako. Sang-ayon din ako." Ang hakbang ni Vic na bigyan muna ng mas malawak na kalayaan upang mas mahigpit ang rende ay agad na nagkabisa. "Huho, kung ganoon nga, ganito na lang natin itakda. Ang mga kayamanang nakuha, ako ang makakakuha ng 50%.
Ang natitirang 50%, ipamahagi ninyo ng mag-isa, nakangiting sabi ni Vic. Ang iba ay may maitim na mga mukha, halatang malungkot ang pakiramdam. Habang dumarami ang kayamanang nakukuha, natural na magiging mas masaya ang kapalaran ng isang tao. Dahil sa talento ni Vic, kung makakakuha siya ng napakaraming kayamanan, maaaring makapasok siya sa aura ng emperador ng sabay-sabay. Kung tungkol naman kay Vic, natural lang na ayaw na niyang maghanap ng ibang tao para bumuo ng isang koponan. Dahil sa pagbuo ng mga pangkat kasama ang mga makapangyarihang lungsod ng ibang imperial, natural lamang na hindi siya makakakuha ng napakaraming kayamanan. Bukod pa rito, hindi rin niya mapapamunuan ang pangkat. Mas gugustuhin pa ng mga anak ng tadhana na maging ulo ng manok kaysa buntot ng phoenix. Paano nila magagawang maging mas mababa sa iba? Kaya naman, ang mga anak ng tadhana ay bumuo ng malalaki at maliliit na bilog. Napakaswerte ng 9 na tao ng Great Imperial Capital, 7 tao ang mabilis na nag-anunsyo na sasali sa koponan ni Vic. Sina Mateo at Boston na lang ang natitira. Hey, matandang lalaki, plano mo bang lumabas ng mag-isa? Tumingin si Vic kay Boston at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Ngumiti si Boston ng mapanglo at sinabing, paano ko magagawa yan? Sasali ako sa team ni Sir Song. Tumango si Vic at tumingin kay Mateo ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, habang sinasabing may mapang uyam na mukha, hindi dapat sumali sa team natin ang ginoong ito na may emperador surmounting aura, di ba? Emperador na sumasaklaw sa aura. Ang batang iyon ay talagang nasa emperador na sumasaklaw sa aura. Hey, paano kung ang aura ng emperador ay nalampasan? Gamit ang lakas niya, kahit na mayroon siyang aura ng emperador, namamatay din ito hanggang sa wala nang matitira kahit nalatak. Dahil dito, kailangan pa rin niyang magmakaawa sa mga tao. Agad na nakakuha ng atensyon ang mga sinabi ni Vic. Tutal, sa mga anak ng tadhana na ito, marami ang mga imperial na aura, habang ang mga emperador na nangunguna ay kakaunti lamang. Ang ganitong uri ng ratio ay halos kapareho ng mga powerhouse sa Empyrean Realm at mga powerhouse sa Heavenly Emperor Realm. Sa 100 powerhouse ng Empyrean Realm, maaaring walang isa man ang makakaabot sa Heavenly Emperor Realm. Patungo sa aura ng emperador na nakapalibot sa kanila, kung malakas ang kanilang lakas, natural na walang sasabihin ang lahat. Pero mahina ang lakas ni Mateo. Lahat ay tumingin sa kanya ng may interes, habang nakatingin sa kanya na pinapahiya ng iba. Ito rin ang itinuturing na mentalidad ng pagkamuhi at pagnanais na yumaman, tama ba? Malamig na ngumisi si Vic sa kanyang puso, paano kung mataas ang tadhana? Paano kung marunong siyang magpino ng mga table tasks? Sa sinaunang larangan ng digmaang ito ng mga Diyos, lahat ay nakasalalay pa rin sa lakas. Kapag nakakuha siya ng mga kayamanan at nakalusot sa aura ng emperador na nakapalibot sa kanya, itatapon niya ang batang ito sa malayong lugar. Mayabang para saan? Sa panahong iyon sa Virtuous Wind Establishment, ang kanyang mukha ay lubos na nawala. Noong mga oras na iyon, napakaraming malalaking tao sa paligid. Kaya natural lang na hindi siya naglakas loob na magsalita. Pero ngayon, nabaligtad na ang sitwasyon. Kinailangan ni Mateo na humingi ng tulong sa kanya. Natural lang na kinailangan siyang masahihin ng mabuti ni Vic. Magmakaawa ka sa akin. Magmakaawa ka sa akin. Depende sa mood ko kung papayag ako o hindi. Tuwang-tuwa si Vic sa kanyang puso. Nakatutok ang tingin ng lahat kay Mateo, gusto nilang makita kung iyuko niya ang ulo o hindi. Ngumiti si Mateo at sinabing, tama. Plano kong magtrabaho ng mag-isa, sige na. Lahat ay binawi, nagtatrabaho ng mag-isa. Kahit gusto mo ng mukha, hindi mo naman kailangang maging ganito, di ba? Hindi kaya niya nakita ang mga taong pinaghiwa-hiwalay ng sunod-sunod na espada kanina. Mayroong sunod-sunod na mga tandang pananong sa ulo ng lahat ay natulala sa pagkamangha sa mga sinabi ni Mateo. Natigilan muna si Vic, pagkatapos ay agad na tumawa ng may pag-aalinlangan at sinabing, nagtatrabaho ng mag-isa. Hey! Ang ating Emperor Surmounting Aura Expert ay talagang dominanti. Hahaha. Tumawa rin ang iba, pakiramdam nila ay nag-iingat lang si Mateo sa kanyang kalagayan. Hanggat lumalabas siya, ang paggalaw ng mag-isa ay tiyak na mamamatay hanggang sa wala nang matitira kahit nalatak. Maliban na lang kung wala siyang planong lumabas. Ngumiti lang si Mateo at hindi nagsalita.
Nang makita ni Vic ang ekspresyon nito, nakaramdam siya ng pagkailang na parang nakakain ng langaw at sinabing may malamig na sanggal, gusto kong makita kung paano ka kikilos ng mag-isa. Kung may kakayahan ka, huwag kang magtago rito at huwag lumabas. Malapit magkaroon ng resulta ang mga koponan, karamihan sa mga ito ay pinagsama-sama na may malaking kapital ng imperyo bilang salik. Ngunit mayroon ding maliit na bilang ng mga mahihina na bumuo ng isang maliit na koponan. Kaya naman, sunod-sunod na lumabas sa bilog ang isang pangkat at tumungo sa kailaliman ng Ancient God Battlefield. Pagkalabas nila sa bilog, hindi mabilang na mga battle spirit ang nagsimulang pumalibot sa kanila. Gayunpaman, ang mga kalakasan ng mga batang ito ng tadhana ay hindi pangkaraniwan. Dahil sa kanilang pagtutulungan, natural lamang na hindi nila kinatatakutan ang mga espiritong pandigma na ito. Sumulyap si Vic kay Mateo at malamig na ngumiti, anak ng emperador na sumasaklaw sa aura, bakit hindi ka pa lumalabas, takot ka? Hey, kung magmakaawa ka na ngayon, pwede kitang isama sa isang biyahe. Ngumiti si Mateo at malamig na sinabi, maraming salamat sa mabuting intensyon ni Sir Song, pero hindi na kailangan. Pagkatapos magsalita, tumalon si Mateo at dumiretso palabas ng bilog. Nagbago ang mga mukha ng mga tao ng Extreme Lock Great Imperial Capital, gulat na tiningnan ang eksenang ito. Nagpapakamatay para sa mukha. Ito. Masyado rin itong kahanga-hanga, di ba? Hindi ito pagpapanatili ng itsura para pagtakpan ang kanyang kalagayan. Ito ay ang pagnanais na iligtas ang kanyang sarili sa puntong ito ay talagang ikamamatay. Sira ang utak ng batang ito, di ba? Anong emperador ang may aura na nangunguna? Isang hanggal lang. Ano ang punto ng pagtatalong ito na dulot ng personal na damdamin? Ang pagkawala ng kanyang buhay ng walang kabuluhan. May pangungot siya sa mga mukha ng mga tauhan ng Extreme Lock, labis na hindi pagsang-ayon sa ginawa ni Mateo. Tanging ang dalawang mata ni Boston lamang ang bahagyang naningkit, nakatitig ng mahigpit sa figure ni Mateo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Biglang nagiba ang tingin niya, at nagpakita ng pagtataka. Hindi lang siya, pati na rin ang mga mukha ng ibang tao ay nagbago mula sa pagngisi patungo sa gulat. Lalo na si Vic, ang pangit ng ekspresyon ng mukha niya. Nang walang kahit kaunting gulat, paglabas ni Mateo, napapaligiran siya ng mga battle spirit na mabilis na bumalot sa kalangitan at tinakpan ang mundo. Pero wala talagang balak na ipagtanggol si Mateo. Dahan-dahan lang siyang naglakad ng ganoon. Nang dumapo sa katawan niya ang mga atake ng mga battle spirit ng Celestial Deity Realm, wala itong naging epekto, ni hindi man lang nagdulot ng KT. Ang perpektong gininto ang katawan na may pang-anim na transformasyon ay minsan nang winasak ni Mateo ang isang tunay na Diyos na mistiko na kayamanan sa isang suntok lamang. Dahil sa kanyang masamang depensa, ang mga atake ng mga simpleng espirito ng labanan sa Celestial Deity Realm ay baliwala lang sa kanya. Ito. Anong nangyayari? Medyo kakaiba rin ang lakas ng depensang ito, di ba? Teka lang, isa siyang body cultivator. Ang kanyang malalaman na katawan ay umabot na sa ika-6 na transformation golden body. Hindi siya kayang sakta ng mga atake ng mga simpleng Celestial Deity Realm powerhouses. Nang makita ng mga anak ng tadhana na hindi pa nakakalabas ng bilog ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig. Ang depensa ng mga body cultivating martial artist ay pawang napakasama. Hindi dapat tingnan kung paano nag-cultivate ang mga martial artist na ito sa True God Realm. Ang kanilang pisikal na katawan ay maaaring mas mababa kaysa sa mga body cultivator ng Celestial Deity Realm. Ang kanilang kapangyarihang depensa ay lubos na umaasa sa banal na asensya na nagpoprotekta sa katawan. Natural na hindi sila masasakta ng isa o dalawang Celestial Deity Realm powerhouses. Pero kapag tumaas na ang bilang, at mayroon pang mga martial artist ng True God Realm na nagbabanggaan, ang kanilang proteksyon na banal na asensya ay unti-unting mawawala. Kapag humina na ito sa isang tiyak na antas, ang mga atake ng mga powerhouse ng Celestial Deity Realm ay magdudulot ng pinsala sa kanila. 1970. Putok. Mahinahong sumuntok si Mateo, na direktang dinurog ang isang True God Realm Battle Spirit. Pagkakagulo. Hindi ito umiral. Hindi kayang abutin ng lakas ng Battle Spirit ang kanyang antas. Hindi ito maaaring magdulot ng anumang hadlang sa kanya. Hay nako, kung alam lang natin noon pa, sinundan na sana natin ako.
Masyadong malaki ang kalamangan ng mga body cultivator sa pagharap sa mga battle spirit na ito. Hindi ba? Huli na ang lahat. Nagsisisi ang mga mukha ng mga tauhan ni Extreme Lock. Namumula ang mukha ni Vic na halos kasing kulay ng atay ng baboy. Ang paglalakad ni Mateo palapit ay parang pagtingin sa mga bulaklak habang nakasakay sa kabayo. Napakadali lang. Di nagtagal, nalampasan na ng kanyang posisyon ang mga pangkat na nauna. Bagamat ang mga squad na iyon ay naiipit pa rin sa mahihirap na pakikibaka, ang kanilang pag-unlad ay napakabagal. Tama na ang kalokohan. Hindi pa rin gumagalaw, aagawin ng mga tao ang mga kayamanan. Galit na sabi ni Vic. Isang pangungusap ang nagpagising sa lahat. Isang grupo ng mga tao rin ang sumugod sa dakilang hukbo ng mga espiritu ng labanan. Sunod-sunod na sumulong ang mga pangkat at ikinalat din ang hukbo ng mga espiritu ng labanan. Mas bumilis din ang pag-usad ng lahat. Lumabas si Mateo mula sa gitna, ngunit sa oras na ito, nakarating na siya sa unahan ng buong pangkat. Ang mga lugar na nadaanan niya, ang mga pangkat na iyon ay labis na nagulat. Siyempre, naiinggit din sila ng husto. Bagamat napakahirap ng paglilinang ng isang body cultivator, sa panahong ito, walang dadang ito ang pinakamakapaki-pakinabang. Man! Biglang tumaas ang kilay ni Mateo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa bonten ng lupa na hindi kalayuan, kung saan mahigit 10 kalansay ang nakakalat. Kung titingnan ng hitsura, sila ang mga anak ng tadhana na pumasok noong nakaraan. Ang mga nilalang na may potensyal na maging mga Empyrean ay tahimik na namatay sa lugar na ito ng ganoon lang. Tumalikod si Mateo at naglakad patungo sa bonten ng lupa. Anong ginagawa ng body cultivator na yan? Ang dami namang True God Realm Battle Spirits dyan. Nakuha ng lahat ang atensyon ng bawat kilos ni Mateo. Mabilis na may nakatukla sa kanyang kakaibang kilos. Ang lakas ng mga battle spirits doon sa Earthmound ay malinaw na mas malakas ng isang magnitude. Marami ng battle spirits ng True God Realm ang natipon. Pero wala namang pakialam si Mateo. Karamihan sa mga iyon ay mga battle spirit na may lakas na First Firmament True God. Hindi naman sila gaanong nagbabanta sa kanya. Kapag lumalapit siya, babagabagan niya sila sa isang suntok lang. Hindi nagtagal, narating ni Mateo ang mga kalansay na mahigit 12 ang bilang. Nakita ko lang siyang nagwalas at inabot ang kamay, kinukuha ang mga singsing na nakakalat sa paligid ng mga kalansay. Ang mga pinagmulan ng mga anak ng tadhana na ito ay pawang napakaranggal. Natural lamang na mayroon silang dalang magagandang bagay. Kinolekta ito ni Mateo nang hindi magalang. Nang makita ng iba't ibang koponan ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay labis na nainggit. Hindi nakakapagtaka na isa siyang taong may aura na nangingibabaw sa emperador. Ito ay pamumulot ng kayamanan saan man siya magpunta. Kinuha ni Mateo ang lahat ng mga singsing na imbakan, itinaas ang kanyang kamay at sumuntok, na nagpasabog ng isang malaking butas sa bonten ng lupa. Pagkatapos, maringgil na ipinitik ang kanyang mga manggas, sa kanya itinutok ang mga kalansay na iyon sa loob. Kayong lahat ay itinuturing ding kaawa-awang mga tao. Ililibing ko kayong lahat. Bumantong hininga si Mateo at ibinaon ang mga kalansay na ito. Biglang kumirat ang puso ni Mateo. Isang mahinang aura ang kanyang nadama. Alam na alam ng mga anak ng tadhana na mapanganib dito, pero lahat sila ay tumatakbo papunta rito. May problema. Naisip ni Mateo. Nakatutok ang kanyang tingin sa tuktok ng bonten ng lupa, kahit na ang panig na iyon ay nahaharangan ng hindi mabilang na mga battle spirit. Man! Ano ba ang sinusubukan niyang gawin? Labis na nagduda ang lahat nang makita nila ang kilos ni Mateo. Habang papalapit ang isa, mas lumalakas ang lakas ng mga battle spirit. Kung mas umangat pa si Mateo, hindi ba't parang nanliligaw na kamatayan iyon? Naroon sa itaas ang makapangyarihang mga espiritu ng digmaan ng tunay na Diyos ng Second Firmament. Kahit gaano pa kalakas ang iyong kapangyarihang depensa, kaya pa rin ba nitong labanan ang isang Second Firmament True God? Pero bigla na lang umakyat si Mateo. Habang papalapit, ang mga battle spirit ng First Firmament True God ay lalong dumami. Walang pakialam si Mateo, sinuntok ang bawat isa, at pinapalo hanggang sa sumigaw sa sakit ang mga battle spirit na iyon. Nang makita ng mga anak ng tadhana sa ibaba ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa sila ay napanganga ng hindi makapaniwala habang nakanganga ang kanilang mga bibig.
Medyo nakakatakot din ang lakas na ito, di ba? Sa pagharap sa isang First Firmament True God Battle Spirit, napakadali nilang makakamit ito. Pero kung isang grupo ng mga Battle Spirit ng True God Realm, magiging napakalakas ng pressure nila. Gayunpaman, tila maayos naman si Mateo. Wala sa mga Battle Spirit na iyon ang atensyon ni Mateo. Lumingalinga ang mga mata niya, parang may hinahanap. Biglang nagliwanag ang mga mata niya. Sa dumi, isang hindi kapansin-pansing baluti pangdigma ang nakakuha ng kanyang atensyon. Swoosh! 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 Sa oras na ito, 3 battle spirits ang biglang lumitaw sa harap niya, nakaharang sa kanyang dadaanan. Tiningnan ni Mateo ang 3 battle spirits na iyon at sinabing may bahagyang ngiti, hindi madali para sa inyong lahat ang mag-cultivate. Gusto niyo bang maglaho na parang ulap at ambon? Walang pakialam ang 3 battle spirit. Umuungal sila ng malakas at sumugod papunta kay Mateo. Ang 3 battle spirit na ito ay nakakagulat na mga Second Firmament True Gods. Mayroon ding mahigit 10 espiritu ng labanan ng First Firmament True God na sumalubong sa kanila. Sa kalayuan, nang makita ni Vic ang eksenang ito, agad siyang labis na natuwa. Mamatay! Mamatay! Sino ang nag-uutos sa iyong magayos ng poster? 3 Second Firmament True God Battle Spirits, gusto kong makita kung paano ka lalaban. Umungol. Isang ungol ng dragon ang umalangaw sa kalangitan, na nagpabagsak sa 3 espiritu ng labanan ng Second Firmament True God. Agad na nagpapatay ng isang malaking grupo ng mga battle spirits ang mga iyon. Pagkatapos, inilagay ni Mateo ang kanyang mga kamay sa hindi pangkaraniwang baluti na iyon mula sa bunten ng lupa. Napakalakas. Hindi ko talaga inaasahan na ganito pala kalakas ang lakas niya. 3 espiritu ng labanan ng Second Firmament True God ang mga iyon. Nalipol niya sila ng ganoon lang kabilis. Ano yang hawak niya? Mukhang luma na at sira-sira na. Sa oras na ito, bahagyang nanginig ang baluti na iyon. Agad na nagkalat ang alikabok dito. Isang malakas na puwersa ang agad na lumitaw sa harap ng lahat. Ang baluti na iyon ay tila naglalabas ng isang masayang sigaw. Nagbago ang mukha ni Vic at napasigaw sa gulat, ang alon na ito, maaari kaya itong maging kayamanan ng Empyrean Spirit. Oy! Sus Mariosep! Ang baluti na iyon naging isang daloy ng liwanag na bumabalot sa katawan ni Mateo. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo, at nakangiting sinabi niya, Chinghong Battle Armor. Hindi masama, hindi masama. Magaling. Hindi nakakapagtaka na hinarap ng mga anak ng tadhana ang panganib at gusto pa ring umakyat sa bunten ng lupang ito. Ang baluti pangdigma na ito ay tinatawag na Chinghong Battle Armor. Isa itong tunay na kayamanan ng mga espiritong Empyrean. Tumingin ang lahat kay Mateo nang may inggit sa kanilang mga mukha. Sa loob ng sinaunang larangan ng labanan ng mga Diyos na ito, maraming kayamanan sa lahat ng dako. Depende ito kung mayroon kang maswerteng pagkakataon na makuha ito. Walang mag-aakalang nakakuha pala si Mateo ng isang Empyrean Spirit Treasure ng walang kahirap-hirap. Sa oras na ito, ilang espiritu ng labanan ng First Firmament True God ang sumugod kay Mateo nang walang pakialam sa kanilang buhay. Bigla na lang, isang berdeng ilaw ang sumilay ng napakaliwanag sa katawan ni Mateo. Putok! 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 Ang mga battle spirit na iyon ay direktang natamba at naging mga debris dahil sa berdeng ilaw ng ganoon lang kabilis. Hindi man lang nagkusa si Mateo na paginahin ito at mayroon talaga itong nakakatakot na kapangyarihan. Isang maliwanag na perlas na itinatapon sa kadiliman. Nang makita muli ang liwanag ng araw, tila may intensyon ang Chinghong Battle Armor na humingi ng papuri, at ito pa nga ang nagkusa na ipakita ang kapangyarihan nito. Nang makita ng iba ang eksenang ito, lahat sila ay nagulat hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig. Medyo nakakapanghinayang din ang swerteng ito, di ba? Kung isusuot sa kanila ang baluti na ito, parang tinatanggal lang nito ang lahat ng balakid. Sayang lang at kay Mateo iyon. Bahagyang ngumiti si Mateo, gumagalaw ang kanyang figure, pababa sa bunten ng lupa. Habang nasa daan, ang mga espiritong pandigma na iyon ay hindi nang ahas na lumapit sa kanya kahit kaunti. Gamit ang Chinghong Battle Armor, mas madali na para sa kanya ang sumulong ngayon. Nang makita ng iba ang eksenang ito, bukod sa inggit pa rin ang nararamdaman.
Maliban na lang, hindi sila nang ahas na kumalma kahit kaunti. Habang nagpapatuloy, casual na nakapulot pa si Mateo ng maraming mystical na kayamanan ng mga tunay na Diyos sa tabi ng kalsada. Alinman sa dalawa, nauuna siya sa paglalakad. Hindi lahat ay makasabay sa bilis niya. Ang mga anak ng tadhana ay nagalit ng husto hanggang sa samuka sila ng dugo. Wala silang magawa kahit ano paman. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.